Ah, ano pong nangyayari? Bakit pinapakita niyo sa akin to? Bumaling siya sa boss nila. Kalina Vincelo. Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya ng cybersecurity. Sa tingin mo, anong iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang isa sa empleyado ko ay may kapatid na may ganyang records? Napanganga siya. Parang maiiyak na siya. Nasaktan siya dahil pakiramdam niya ay huhusgahan siya nito dahil ang kapatid niya si Ken Vincelo. Pero sir, I am very sorry but I have to fire you. Ayoko na dahil sa'yo mawala na ng tiwala sa akin ng ibang mga investors ko. Baka yun pang maging dahilan kaya mamaliitin ng kumpanya namin ng iba. Kapatid niya lang po ako, hindi po ako ganun. Git niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi alam ni Kalina kung ano ang nagawa nila ng kapatid niya para bigyan sila ng ganoong kahirap na pagsubok. High school pa lamang sila ng kapatid niya nang mawala sa isang car accident ang mga magulang. Hindi sila kailanman natutong mag-survive mag-isa dahil isang full-time mom ang kanilang ina na tutok sa kanila. At isa pa ay may trabaho sa opisina ang ama kaya talagang nakaasa sila sa mga magulang nila. Hindi nila kailanman naranasan ang maghirap. Not until nangyari iyon. Isang masayang date sana iyon ng magulang nila para sa anniversary ng mga ito. Pero nauwi iyon sa trahedya. Sino mag-aakala na biglang magbabago ang buhay nila sa isang kisap mata? Matapos ang libing ay doon na nagsimula ang lahat. Isang taga-bangko ang dumating sa bahay nila. Kaya lang, ang tita niyang bumisita roon ang umarap sa mga ito. Kahit kaunting panahon lang po muna, sir. Namatayan po kami. Hindi pa nakaka-recover ang mga bata sa nangyari sa magulang nila. Kahit isang linggo lang po. After that, pwede niyo na pong gawin ang gusto ninyo. Anin tita nila na naabutan niya sa sala. Matapos itong kausapin ng taga-bangko, ay ang kuya niya ang agad na humarang sa paglapit niya sa tita niya para sana tanungin ito tungkol doon sa mga taga-bangko na nagpunta. Sa kabilang banda ay kaagad naman na hinarap ni Ken ang tita Meredith nila. Muntik na nitong masabi sa kapatid niya ang tungkol sa napag-usapan ng mga ito at ng mga taga-bangko. Napakalaki ng utang ng ama mo sa bangko. Malaki naging tubo niyon at namatay mo lang si Fernan na hindi mo lang nabayaran yan. Ngayon tuloy ay kailangan nilang kunin ng lote at bahay na to. Ayos lang sana kung may iniwang lote ang magulang ninyo para kahit papaano may matirahan kayo pero wala. Napahilot pa sa sentido ang kanilang tita Meredith. Nagtagis ang bagang ni Ken. Ngayon ay mas naging klaro na sa kanya ang totoong nangyayari. Wala na silang mapupuntahan ng kapatid niya kapag dumating ang panahong yon. May maliit ako na bahay sa syudad. Doon na muna kayo pansamantala. Ani ng tita nila. May sakit ang tiyuhin nila na asawa ni tita Meredith. Alam ni Ken na ibibenta na ang bahay na iyon para sana sa gamutan ng tiyuhin nila. Pero ngayon ay maaantala iyon dahil heto sila. Walang mapuntahan. Kapag nakahanap ako ng mauupahan tita, aalis din kami kaagad. Pangako. Hay nako, huwag mo na munang isipin yun. Kung pwede nga lang kayo sa bahay eh. Medyo masungit si Bert. Ayoko naman na sumama ang loob niyo sa kanya. Ani ng tita nila na napabuntong hininga pa. Nang makaalis ang tita Meredith nila, ay kaagad naman na pumasok si Kalina. Bakas ang iritasyon sa mga mata nito. Kuya, ano yon? Anong pinag-uusapan niyo ni tita? Usisa ng dalaga. Ayaw niya na nga sana itong sagutin pero alam ni Ken kung gaano kakulit itong kapatid niya. Kaya nga hirap siyang mag-isip kung papaano siya magpapalusot ngayon. Huwag mo nang alalahanin Kalina. Aniya, akmang lalampasan niya ito nang iritado ito nagsalita. Sabihin mo sa akin, ano yun?
Ikaw lang may karapatang makaalam? Hindi pupunta mga taga-bangko rito kung hindi importante ang sadya nila. Bulalas niya. Napabuntong hininga siya. Pinagdarasal niya sana wag na muna nitong alamin iyon sa ngayon. Anak din naman ako May karapatan din ako malaman ang lahat. Napapikit siya sa susunod nitong sinabi. Kaya sa huli ay iritadong binalingan niya si Kalina. Ibebanta ko ang bahay at lupa. Namilog ang mga kapatid niya. Nagsinungaling siya. Wala siyang choice. Paano kung mawala ng gana si Kalina na mag-aral kapag nalaman nitong wala na silang mapupuntahan? Ano? Nito nagulat pa rin. Oo, ibebenta kong property para makapag-aral tayo ng maayos. Aalis tayo rito. Pagkatapos ay lilipat tayo kina tita sa Manila. Naririnig mo ba sinasabi mo, kuya? Kay mama at papa ito. Ito na lang ang tanging na iwan nila sa atin tapos ano? Gusto mo magutom tayo? Gusto mo tumigil sa pag-aaral? Kapag nakapag-aral, nakagraduate, at nakahanap tayo ng magandang trabaho, kukunin din naman natin ang bahay at lupa. Kahit ako pang bumawi ng bahay at lupa balang araw, pwede. Putol niya sa sasabihin pa sana ng kapatid. Kuya naman Umiyak na lamang si Kalina. Ramdam niyang kahit labag sa loob nito ang sinabi na sa kanya, ay mas pipiliin nito ang ganoong paraan. Mas mabuting isipin nitong ganun niya ang kahahantungan ng bahay at lupa, kaysa naman malaman nitong kukuhanin ng lupa dahil sa utang ng mga magulang nila. Sa kabilang banda, malungkot na sumama si Kalina sa kapatid niya para lumipat sa syudad. Kaya lang, 4 na buwan ang lumilipas ay napansin ni Kalina na hindi na masyado umuuwi ang kapatid sa bahay. Kalina, nasa na ba si Ken? May balak pa ba siyang pumasok? Nasa akin ang test paper niya noong 3rd grading. Kapag hindi siya nag-take, baka bumagsak siya. Ilang araw na siya hindi pumapasok. Ani teacher ng kuya niya isang araw na makasalubong niya ito. Doon niya nalaman na hindi na pala pumapasok ang kapatid niya. Tapos, hindi niya na ito parati nakikita sa bahay. Hanggang sa isang gabi, mga bandang 11 na nang dumating ang kapatid. Kaya lang, may pasa ito sa gilid ng labi. Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon, kuya? Iritadong bungad niya rito. Akmang lalampasan lang siya nito na animoy walang narinig nang iritado siya nagsalita. Ikaw ang nangakong babawi sa bahay at lupa na binenta mo. Paano na yan kapag hindi mo nabawi yun dahil wala kang magandang trabaho? Paano ka makakapagtrabaho kung naglalakwatsa ka lang at nakikipagbasag ulo? Ganitong buhay ba ang gusto mo? Bulalas niya sa iritasyon. Nilingon siya ng kapatid. May lamig sa mga mata nito. Wala kang alam. Anito at nagpatuloy sa pag-alis. Nagtungo ito sa silid at nag-lock ng pinto. Buksan mo to, kuya! Buksan mo! Bakit kasi hindi mo sabihin sa akin kung anong pinagkakaabalahan mo? Sinasabi mo wala akong alam. Ikaw, anong alam mo? Maglakwatsa at makipagbasag ulo. Uuwi ka rito may pasa. Hindi ka pa pumasok sa paaralan mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Pagbubunga nga niya sa kapatid at napadoos-dos na lang at saka naiyak. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanila ng kapatid niya. Tahimik na sinara ni Kalina ang libro na hiniram niya sa library nang matapos siya sa pagbabasa. Kahit binabagabag siya ng mga nangyayari sa kapatid niya, ay sinisikap niya pa rin na makapag-aral. Kahit siya na lang makatapos, kailangan niyang magkaroon ng magandang trabaho para sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid. Kaya nga mas pinagbubuti niya pa ang pag-aaral. Matapos siya sa library ay balak niya magtungo sa classroom nila nang bigla na lamang niya nasa lubong si Nieva at ang 4 na kaibigan nito. Uy! Nandito pala yung pulubi. Di ba pulubi kayo? Bakit pinipilit mo pa rin mag-aral kahit na walang-wala na kayo? Ibili mo na lang ng pagkain yung pang-tuition mo. Huwag mo nang ipilit. Ani Nieva sabay ngisi.
Nagtagis ang bagang niya ngunit pinili na lang na huwag pansinin ang mga sinasabi nito. Matagal na siyang pinapakialaman ni Nieva simula nang dumating siya sa school na iyon. Bulong-bulungan kasi na baka siya na ang next na top sa classroom nila imbes na si Nieva. Parati kasing lamang ang points niya sa mga exams. Pagkatapos, parati niya pa itong nauunahan sa pagpaparticipate sa tuwing may oral recitation. Kaya nga, dinadaan na lang ni Nieva sa pambubuli sa kanya. Tara Pulube, libre ka namin. Baka kasi nagugutom ka na. Wala kang baon, diba? Kaya nga library ang parati mong tambayan eh. Nakakahiya naman kasing tumambay sa classroom, baka bigla na lang magtanong kung bakit hindi ka pumupunta ng kantin. Ani ng isa sa kaibigan ni Nieva. Pero hindi niya na ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad palayo sa mga iyon. Alam nyo, yung kuya niyan, huminto. Siguro kasi tanggap na ng kuya niyang pulubi sila. Siguro napakamalas talaga ng magkapatid na yan. Tsak na yung kapalasan nila ang dahilan, kaya namatay ang mga parents nila. Kumuyo mang kamao niya nang marinig ang sinabi ng isa sa kaibigan ni Nieva. Ayos lang kung siyang ibuli ng mga ito. Pero ibang usapan na kapag iyong mga parents nila ang pag-uusapan ng mga ito. Agad niyang binalikan ng mga bully. Una niyang hinampas ang dala niyang makapal na libro si Nieva. Sinunod niya iyong mga kaibigan nito. Natulala naman ang mga ito at dumugo ang ilong ng isa sa kaibigan ni Nieva nang suntukin niya. Guidance kaagad ang bagsak nila after ng ilang oras. Dinumog na sila ng mga estudyante at kumalat sa campus ang nangyari. Kaya nga, nakarating kaagad sa teacher nila ang nangyaring yon. Mas nauna nga lang ang clinic bago ang guidance dahil iyak na nang iyak yung isang kaaway niya dahil hindi na natigil ang pagdurugo ng ilong. Samantalang may benda naman ang kamay niya dahil nasugatan din siya kakasuntok sa mga pagmumukha ng mga babaeng yon. Nagmamatapang tapos kapag pinatulan, iiyak-iyak na. Tahimik siya eh. Kung hindi lang siya inunahan, wala pa man din siyang parents. Ibig sabihin ay ang kuya niya ang darating. Hindi naman na siya umaasa na darating ang kuya niya. Nakikipagkaibigan lang naman kami. Tapos nung hindi namin niya binigay yung gusto niya, bigla niya na lang kami ginawa ng ganito. Ani Nieva sabay turo sa black eye. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Hindi niya alam na talented din pala itong si Nieva. Todo kumaka-acting. Yung nanay naman ito ay halos patayin na siya ng tingin. Hindi ko to palalampasin. Bulalas ang ina ni Nieva. Umangat lang ang kilay niya. Hinayaan niyang mag-hysteria ang mga magulang nang nabugbog niya. Ngayon lang kasi siya nagkaganoon. Kung sana hindi dinamay ng mga tao ang mga magulang niya, di sana hindi niya nasuntok ang mga ito. Nakalabas na si Kalina ng guidance office nang masalubong niya ang kuya niya. Nagulat siya nang makita ang kapatid niya roon. Hindi naman niya inaasahan na darating ang kapatid sa school. Kalina! Anito na magkita sila sa bunga ng office. Agad siya nag-iwas ng tingin ng matauhan mula sa pagkagulat at bumusangot. Buti nakarating ka. Aniya at agad na nilampasan ng kapatid. Walang nagawa ang kuya niya at iiling-iling na pumasok sa office upang makausap ang advisor. Umuwi na sila pagkatapos niyon. Pareho kasi silang injured. Kaya lang pagka-uwi niya ay agad siyang pinagalitan ng kuya niya. Ano to Kalina? Nambubugbog ka? Ngayon mo lang to ginawa ah. Ano ba nangyayari sa'yo? Kababae mong tao nambubugbog ka. Bulalas ito pagkapasok pa nila sa pinto ng bahay. Pero tinapon niya lang ang backpack niya sa sofa nila at nagtungo sa kanyang silid. Kinuha niya ang libro at akmang mag-aaral. Ano ba? Pakinggan mo nga ako. Nito tapos ay binawi ang libro na hawak niya. Iritadong binalingan niya ang kapatid. Sinapak ko lang naman ng ilong. Tapos sinampas ko ng libro. Ang OA lang ng reaksyon ng mga ina nila. Tapos sila naman ang nauna. Mga bully sila, no? Ani ang nakabusangot pa. Di isumbong mo. Hindi mo naman kailangan mambugbog para. Ano bang alam mo, kuya? Wala ka rin naman parati dito sa bahay. Buti nga ako nag-aaral ako ng mabuti.
Eh ikaw, puro pambubulak-bulak ang alam mo. Kaya sino ka ba para questionin ang mga ginagawa ko? Aniya at napatayo na sa Ines. Wala kang alam. Tumaas rin ang boses ng kuya niya. Naiirita siya kaya wala na siyang pakialam sa kung ano man ang masabi niya. At least ako hindi ko sinayang yung pera ni na mama at papa. Palibasa, wala kang pakialam sa mga sakripisyo ng pamilya natin. Ikaw tong mas matanda sa akin pero parang ikaw pa tong isip bata. Bulyaw niya. Ngunit natigilan na lamang siya nang dumapo ang malakas na sampal mula sa kuya niya. Tila namanhid ang kabila niyang pisngi sa malakas na sampal na iyon ng kanyang kapatid. Maiyak na binalingan niya ang kuya niya. Hawak niya ang kabilang pisngi. Wala kang alam, kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Galit na bulalas ang kuya niya. Tumakbo siya at lumabas. Nagtungo siya sa banyo at umiiyak na nagkulong doon. Ngayon lang siya pinagbuhatan ng kamay ng kapatid niya. Nagtatampo pa rin ang kapatid ni Ken kaya pinagluto niya ito ng masarap na ulam bago siya umalis. Binalingan niya muli ang bahay nila. Nag-commute lang siya patungo sa lugar na pupuntahan. Habang nasa biyahe ay ang kapatid niya ang parating nasa isip. Gusto niya itong kausapin ulit pero nawalan siya ng lakas ng loob para gawin iyon. Nang dumating siya sa isang maliit na gusali ay pumasok siya at umakyat sa top floor. Nandoon ang boss nila. Isang underground business ang pinasukan niya. Sa paraang iyon na masusuportahan niya ang kapatid para sa pag-aaral nito. Ang tagal mo naman, andyan na si boss. Ani isa sa katiwala ni Boss Harry Clavio. Hindi niya na pinansin ang lalaki at nagtungo na sa opisina ng boss nila. Nasa desk na nga ang boss nila at may kausap na rin na isa pang transporter katulad niya. Itong i-deliver mo ngayon. Ani ng boss nila na naglapag ng isang case na halatang naglalaman ng malaking halaga ng droga. Ito ang trabaho niya. Matapos niya mag-loan kay Harry Clavio, ay ang serbisyo niyang hiningi nitong kabayaran sa inutang niya rito. Ngunit para sa kapatid niya at sa araw-araw na pangangailangan, kailangan niyang isuko ang edukasyon niya para makapagtrabaho. Nagsinungaling siya kay Kalina na ibinenta niya ang bahay at lupa ng mga magulang nila. Walang-wala sila, pero kailangan niyang pag-aralin ng kapatid. Tebali nang siya ang hindi makapag-aral, masiguro lang ang kinabukasan ng kapatid. Kaya nga hindi siya napigilan na pagbuhatan nito ng kamay dahil sa sinabi nito kanina. Nasaktan siya, sa totoo lang. Pero ngayon, nagsisisi siyang nasaktan niya ang kapatid. Mahal na mahal niya ito. Ingatan mo yan. Kapag yan pumalpak, dadagdagan kong utang mo sa akin. Ani ng boss niya bago siya umalis. Kaagad niya namang sinakyan ng motor na pinapagamit sa kanya ng boss niya. Nag-helmet siya bago pinatakbo iyon. Bandang hapon sa isang liblib na lugar nang mapansin niyang may nakasunod sa kanyang sasakyan. Mga ganitong iniiwasan niya at pinagdarasal niyang sana ay hindi niya maranasan. Ngunit sa pagkakataong to ay mukhang hindi niya na maiiwasan. Hinarangan ng mga ito ang mga motor niya kaya napilitan itong bumaba. May bitbit na baseball bat ang mga bumaba. Mabilis naman ang mga ito at sinimula na siyang hampasin ng mga hawak nitong baseball bat. Agad siyang umiwas at sinikap na hindi makababa ng motor. Nakipagpalitan siya ng suntok sa mga ito. Kapag kasi bumaba siya, ay yayariin na naman ng mga lalaking yon ang motor niyang dala. Mas lalo lang wala na siyang pag-asang makatakas. Nasuntok siya ng isa sa pisngi. Ramdam niyang dumugo ang gilid ng labi niya. Pero nang nakahanap siya ng pagkakataon ay nagawa niya na nga makalusot sa mga ito. Mabilis niyang pinasibad ang motor niya. Mga gago kayo, sundan niyo, sundan niyo! Narinig niya pang sigaw ng ibang mga kasama nito. Kailangan niyang pangalagaan ang item na nasa kanya. Iyon ang dapat niyang gawin ng mga transporter na katulad niya. Nakasalalay sa item na yon ang utang niya. Sinundan nga siya ng mga lalaki pero mabilis niyang nailigaw ang mga ito. Kaya malaya na siya nakaalis sa unahan. Masakit ang katawan niya dahil tinamaan din siya ng baseball bat kanina. Nag-iisa lang siya at hindi makalaban dahil may pinoprotektahan siya. Sa isang kilalang negosyante niya dinala iyon. Nagtatabako ito habang tinitingnan ang laman ng case na dala niya. Okay na raw, ani ng tauhan ito.
Tapos ay kinuha na nito ang item. Saka naman ito pinalitan ng pera na inilagay rin sa case. Tumango siya sa mga tauhan at umalis. Tuwang-tuwa naman si Boss Harry Clavio nang maging successful ulit ang delivery. Maayos sa mga transaksyon ko dahil sa'yo. Ilang beses na kitang inalok ng trabaho sa akin, Ken. Huwag mo nang tanggihan, ani Boss Harry. Pero nananatiling malamig ang ekspresyon sa mukha ni Ken. Kapag nabayaran ko na po ang utang ko sa inyo, aalis rin po ako at hindi niyo na ako pakakialaman pa. Iyon pong pinangako niyo sa akin, boss. Aniya sa lalaki. Noong pinautang siya ni Harry ay hindi siya panatag sa ibinigay nitong trabaho. Lalo na at buhay niyang nakasalalay sa trabahong ito. Kapag may nangyari sa kanya, paano na ang kapatid niya? Hindi naman pwedeng iwanan niya ang kapatid niya lalo na sa ganitong sitwasyon. Tumangu-tangu si Harry at gumisi. If ever lang naman na magbago ang desisyon mo, handa naman akong tanggapin ka, kahit kailan mo gusto. Seryoso ang tingin na pinukol niya sa boss niya. Hindi na po magbabago ang desisyon ko. Aniya, nagkibit balikat ito. Huwag mong pangunahan. Sa gabing iyon ay saka lang siya makakauwi sa kanila. Tulog na ang kapatid niya na makarating siya sa kanila. Kaagad siya nagtungo sa silid ng kapatid at nakitang tulog na ito. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Para sa lahat ng ginagawa kong to, Kalina, gusto kong siguraduhin na maganda magiging kinabukasan mo kapag nawala na ako. Tama nang ako lang dumaranas ng hirap na to. Ayos na naman yun sa akin. Kaya ko naman. Ang hindi ko kaya ay makita kang nahihirapan. Aniya habang pinagmamasa ng natutulog na kapatid. Ilang sanglit siyang nanatili sa silid ng kapatid ngunit kalaunan ay lumipat din siya sa kabilang silid. Agad niyang ginamot ang mga sugat. Kinabukasan ay nagulat siya nang marinig ang boses ng kapatid sa labas ng silid. Alam ko nandyan ka, kuya. Nagluto ako sa baba. Kumain ka na. Huwag ka magpapagutom. Anito sa labas ng silid niya. Kailangan mo ubusin yon, ha? Dapat wala na ako makitang pera pag uwi ko galing school. Hindi marunong mag-sorry itong kapatid niya. Pero pinapakita nito ang pagsusorry nito sa simpleng mga pagluluto nito at pag-aasikaso nito sa kanya. At sa pagkakataong yon, nararamdaman niyang nakikipagbati na sa kanya si Kalina. Napangiti siya. Hindi niya magawang lumabas dahil baka makita nito ang mga pasa niya sa mukha at magtaka na naman ito. Nang masiguro niyang nakalabas na ang kapatid at nakapasok na nga sa school ay agad siyang bumaba. Nagluto ito ng longganisa, may itlog at sinangag na kanin. May termo sa tasa rin na may coffee powder na rin. Muli napangiti siya. Pagkatapos niyang kumain ay lumabas na siya. Hindi siya mananatili sa bahay. Paperme muna siya sa kaibigan niya para maitago sa kapatid ang mga pasa niya. Kuya, kailan ka uuwi? Kuya, 2 linggo ka na hindi umuwi. Kuya, uuwi ka pa ba? Kuya, umuwi ka na please. Iyon ang karamihan sa mga text na nababasa ni Ken mula sa kapatid niya. Nabaril siya sa balikat noong bagong transaksyon ng boss niya. Tinambagan siya ulit ng mga lalaking parating nag-aabang sa kanya para nakawin ang items niya. Ngunit sa pagkakataong yon ay may mga daladalang baril ang mga lalaking yon. Huwag mo nang pansinin yan. Ang isipin mo ay ang sitwasyon mo ngayon. E paano kapag lumala yung sugat mo? Sita ng kaibigan niya. Si Angela, dati rin itong transporter ni Boss Harry Clavio. Ngunit ngayon ay tumigil na ito at mas pinili na lamang na mamuhay ng tahimik at magtrabaho na lang sa mga kainan. Pero Angela, huwag kang mag-alala, bibisitahin ko siya sa inyo. Titignan ko ang sitwasyon niya doon. Makikibalita ako para sa ikapapanatag mo. Anito. Napalunok naman si Ken at unti-unting nagbalik sa pagkakahiga. Salamat, Angela. Kaya sa susunod, piliin mo na lang na mamuhay ng tahimik. Di natin alam, baka sa susunod ay sa kabaong na kita makikita.
Hindi natin alam ang panahon. Hindi parating papabor sa atin ang pagkakataon. Maaaring naswertehan ka ngayon. Sa susunod ay baka hindi ka na pagbigyan ni kamatayan. Seryosong pinahid ni Angela ang braso niya gamit ang bimpo habang sinasabi iyon. Tama naman ito at masasabi niya lang na sigurado ng kaligtasan niya kung titigil siya sa trabahong yon. 5 taon ang age gap nila ni Angela. Mas maalam ito sa buhay sa lansangan dahil maaga itong naging ulila. Maaga rin itong namulat sa buhay at naging independent. Hanga siya sa babae dahil sa determinasyon na mabuhay. Salamat. Aniya tinitigan ng babae. Napalunok si Angela at kaagad na nag-iwas ng tingin. Ginagawa ko to dahil magkaibigan tayo at iniligtas mo ang buhay ko noon. Binabayaran ko lang ang utang ko sa'yo. Pagdadahilan naman ito. Napangiti naman si Ken. Halos umabot na ng 2 buwan bago sinipot ni Ken si Kalina. Galit na galit pa nga ito na makita siya. Iyon na kasi ang pinakamatagal na hindi siya nagpakita rito. Sa kabilang banda ay hirap na rin si Catalina sa pang-araw-araw niya. May nakabukod na perang binibigay ang kuya niya sa kanya mula sa pinagbili nila ng bahay at lupa sa probinsya. Pero hindi nakakasya iyon. Gustuhin niya magtrabaho para makasurvive pero hindi niya magawa dahil maaapektuhan ang pag-aaral niya. Niwala na nga siyang matatawag na pwedeng mag-attend ng meeting sa school niya. Siya na nga lang din ang pumupunta para lang hindi siya magka-penalty. Pagkatapos ng 2 buwan ay saka lamang magpapakita ang kuya niya. Mukhang wala lang. Mukhang hindi nag-aalala sa kalagayan niya roon. Talaga ba? Umuwi ka pa. Bakit hindi ka na lang doon sa labas tumira? Para ka namang walang kapatid na iniwan dito, kuya. Hindi na siya nakapagpigil at nataasan niya na ng boses ang kanyang kapatid. Naiiyak na siya habang tinitingnan ito. Nagkaayos na sila noong nakaraan. Tapos bigla na naman itong magkakaganito. Bigla na naman itong mag-iiwan sa kanya. Nagulat na lamang siya nang bigla na lang siyang nalampasan ng kuya Kenya. Ano pa naman yan, kuya? Utang na loob naman pakinggan mo naman ako. Magbago ka na. Alam mo, hirap na nga ako. Pero parang wala ka pa rin naririnig. Ano ba nangyayari sa'yo? Nasabunutan niya na lang ang sarili. Inunahan niya sa pag-akyat ang kapatid niya at kaagad na pinagbabato ang mga una niya sa kama. Maging ang mga gamit niya sa may salamin ay pinagbabato niya na rin. Ibinuhos niya na lang sa mga gamit niya ang galit niya kesa naman makapagsalita pa siya na hindi maganda sa kapatid. Nasugatan siya pero wala na siyang pakialam. Sa huli ay umiyak siya sa tabi habang yakap ang mga binti sa gilid ng higaan. Top 1 ako, kuya, pero hindi mo malang tinignan ng card ko. Hindi mo malang ako napuri kahit isang beses. Anong klase kang kuya? Nanginginig ang boses sa sambit niya sa kawalan. Habang natulala na lamang si Ken sa baba habang nakatingin sa taas ng hagdan. Masama ang loob ng kapatid niya nung umakyat sa taas. May panibagong hinanakit na naman ito sa kanya. Tila naipon na lang iyon at hinayaan na lamang niya. Paano? Ano magagawa niya? Ginigipit din siya ng sitwasyon nila ngayon. Pareho silang nahihirapan dito. Kung pwede na nga lang na hatiin niya ang katawan niya para asikasuhin ang kapatid niya, ay baka matagal niya nang ginawa. Pumasok siya sa silid ni Kalina kinagabihan. Tulog na si Kalina at nakahiga pa sa sahig. Nagkalat ang mga gamit ng kapatid. Inayos niya ang lahat ng yon. Ang nakatalugan na nito ang pag-iyak. Matapos niyang maayos ang mga gamit ay naiiyak niyang ginamot ang kamay ng kapatid. Nasugatan iyon. Hirap na hirap ang dibdib niya na gamutin ang kamay nito. Ayaw na ayaw niya nakikita itong nagkakasugat o nasasaktan. Mag-iingat ka. Huwag mo hayaang magkaganito ang kamay mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ginagawa ko to para masanay kang wala ako. Ayokong dumepende ka sa akin. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili sa tabi mo, Kalina. Tumulo na lamang ang mga luha niya habang kinakausap ito.
Nananatili namang nakapikit ang mga mata nito. Malalim na ang tulog ni Kalina. Halatang napapagod ito. Hinalikan niya ang noon ng kapatid at inayos ito sa kama nito. Napangiwi na lamang siya nang kumirot na naman ang sugat niya sa tagiliran. Inayos niya ang kumot ng kapatid. Kaya lang may napansin siyang isang bagay sa sahig. Kumunot ang noon niya nang makita ang isang card report. Agad niyang kinuha iyon at tiningnan. Matataas ang marka ni Kalina. Nagtatapa nga ito sa klase. Napangiti siya ng balingan ng kapatid. Proud siya rito dahil kahit stress na ito ay nagagawa pa rin itong pataasin ang marka sa klase. Mas lumala ang paghihirap ng mag-college na si Kalina. Kaya lang kailangan niya ipagpatuloy ang nasimulan. Wala rin naman kasing mangyayari kung ititigil niya ang pangarap niya. Hindi pwedeng hanggang high school lang siya. Kailangan niya makatapos hanggang sa college. Sinanay na lang din ni Kalina ang sarili na wala parati ang kapatid sa tabi niya. Hindi naman ito nakaligtaan na bigyan siya ng pera para sa mga kailangan niya. Kaya lang, hindi rin sapat iyon kaya kailangan niyang mag-part-time sa mga fast food. Hanggang sa dumating na ang graduation. Sa parting iyon ay umaasa si Kalina na makitang muli ang kapatid. Kuya naman! Maiyak na sambit niya sa sarili. Panay ang lingon niya sa likuran. Baka nandun lang ang kapatid niya at nanonood sa kanya. Pero wala pa rin doon ang kuya niya. Nakagat niya na lang ibabang labi at ibinalik ang tingin sa unahan. Kahit ngayon nung kuya. Bulong niya ulit. Napamura siya nang bigla na lamang tumulang mga luha sa mga mata niya. Nabubura na ang makeup niya. Kaya kaagad niyang pinahid yon at sinikap na hindi na mapaiyak. Sa kabilang banda, ay hindi naman matingnan ni Ken si Angela nang aminin niya ditong binenta niya ang kanyang kidney. Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Angela. Nagbitiw siya na mapait ng ngiti. Kailangan makagraduate ng kapatid ko sa college. Pambayad niya yun. Kailangan niya makapagtapos at makakuha ng magandang trabaho. Isang illegal na bentahan ng kidney ang pinasukan niya para makabayad lamang sa tuition ng kapatid niya. Hindi pa siya tapos sa utang niya kay Harry Clavio at ngayon ay gipit na siya at ilang buwan pa ang kailangan niyang palampasin para makapagtrabaho ulit kay Harry. Nagpulminit lamang siyang lumabas ngayon at nagpasundo kay Angela dahil kailangan niya makadalo sa graduation ng kapatid. Napapadaing pa nga siya sa tuwing aalog-alog ang pick-up na ginamit ni Angela. Tagis naman yan oh. Bulalas ang dalaga sa tuwing mapapadaing siya sa sakit. Sorry! Ani yata papadaing ulit. Sa akin ka pa talaga nagsusorry? Mag-sorry ka nga dyan sa sarili mo. Masyado kang abusado riyan. Bulalas ito. Tinulungan na siya ni Angela na bumaba ng sasakyan. Saktong-sakto at umakyat na sa stage ang kapatid niya. Nakita niya kung paano sinabit ni Kalina mag-isa ang mga medals na natanggap. Wala itong kasama. Wala siya roon para isabit ang medalya nito. Wala siya roon para tanggapin ang parangal para sa kapatid. Wala siya roon para sabihin sa kapatid na magaling ito. Wala siya doon para alalayan ito. Mag-isa at naiiyak lamang na umakyat ang kapatid niya. Kalina, nanginginig ang boses sa sambit niya. Agad niyang pinalis ang luha sa mga mata. Lumalabo ang paningin niya. Ayaw niya ng ganon. Kailangan niyang makita ng mabuti ang kapatid niya. Hello po sa lahat. Hanggang sa nagsimula na magsalita ang kapatid niya. Matalino at top ito. Nakaka-proud lang tingnan. Kahit sa college ay na-maintain nito ang kanyang mga grado. At hello rin po sa kuya ko kung nasan man siya ngayon. Ani Kalina at saka mahihibigan ang inig sa boses. Gusto niya mang itaas ang kamay niya, hindi niya magawa. Hindi niya kayang sabihin sa kapatid kapag nagtanong ito kung na paano siya. Hindi niya maipapaliwanag kung bakit wala na siyang isang kidney. Hindi niya kayang sabihin dito na ibinenta niya iyon para makapagtapos nito. Hindi niya kaya. Hindi po kami nagkikita ng kuya ko hanggang ngayon. Pero umaasa po ako kahit ngayon lang, kahit sa graduation man lang sumipot siya.
pero hindi siya nagpakita. Ngunit sa kabila ng lahat, inaalay ko pa rin sa kanya, sa mga magulang namin. Itong karangalang natanggap ko ngayon. Nanlabo ng mga mata niya dahil may namuon na namang panibagong luha. Pero kaagad niyang pinalis iyon upang maayos na mapanood ang kapatid. Naiinis siya sa luhang iyon. Kung nasan man ang kuya ko ngayon, gusto kong sabihin sa kanyang hihintayin ko siya sa fast food. Kakain kami doon. Pero sana sumipot siya. Ani Kalina at pinahid ang luha. Gusto niyang punasan ang luha sa mga mata ng kapatid. Pero may pumipigil sa kanya. Pinipigilan siya ng sitwasyon niya. Matapos ang programa ay sinundan niya kaagad si Kalina na makalabas ito. Nakita niya ang kapatid niya nakaupo sa may tabi. Sa may simentong upuan sa ilalim ng puno ng paaralan. Tila may hinihintay. Hanggang sa yumuko ito at nagtipa doon sa phone. Matapos ito ay binaba kaagad pagkatapos ay nag-vibrate ang phone niya. Agad niyang tiningnan ng phone niya at nakita ang message ng kapatid. Kuya, nasa labas ako ng school. Hinihintay kita. Sana dumating ka. Kumuyom ang kamao niya. Gustong-gusto niyang magpakita rito. Gustong-gusto niyang mag-reply ng, sige Kalina, papunta na ako. Saglit lang. Kaya lang, hindi pwede. Parang gusto niyang magwala. Napapaiyak siya at napapasuntok sa pader ng eskwelahan. Naiinis siya na wala siyang magawa para mapasaya ang kapatid sa espesyal na araw na ito. Tama na, Ken. Iritadong anas naman ni Angela. Pinipigilan siya nito. Ayun ang kapatid ko. Ang lapit-lapit niya lang. Pero hindi ko pa magawang puntahan. Kainis namang buhay ito. Bulalas niya. Napasuntok ulit siya sa pader. Napangiwi na lamang siya nang bigla na lang kumirot ang tagiliran niya. Kaagad naman siyang tinulungan ni Angela. Sinamahan siya nito sa sasakyan. Nagdurugo na ang sugat niya, kaya nataranta na rin si Angela. Samantala, wala namang kaalam-alam si Kalina na dumaan na ang sasakyan ng kanyang kuya. Panay-pahid niya sa pisngi habang inihintay pa rin na mag-reply ang kanyang kapatid. Kuya, sabit niya sa sarili. Nakita niya naman ang mga kaklase niyang nakagraduate. Kasama nila ang kanilang buong pamilya. Akbay-akbay pa ang ama, kundi kaya'y ina. Wow, sa restaurant talaga, Papa! Bulalas ang isa sa kaklase niya na narinig niya. Doon tayo kakain ngayon? Oo naman. Siyempre, magaling tong anak namin eh. Di bali nang hindi ka top, ang importante, nakagraduate ka. Ayos na kami ng mama mo roon. Ani ng ama ng kaklase niya. Siyempre, proud kami ng papa mo sa'yo eh. Ani naman ang ina nito. Mapait siya na pangiti. Talagang sa harapan niya pa pinakita iyon. Talagang binarinig pa sa kanya gayong hirap na nga ang kalooban niya sa pagkakataong iyon. Di bali na siguro hindi mataas ang marka basta nandyan ang sumusuporta sa'yo. Aanin ko naman yung mataas na marka kung wala man lang magsasabi magaling ako. Na proud sila sa akin. Nagsikap naman ako ah. Hindi naman ako naging pabaya. Parang hindi ko naman deserve ang ganito. Nanginginig ang boses niya ng isa tinig iyon. Tumingala siya sa langit at napakibit ng bigla na lamang umulan. Hindi siya umalis sa ilalim ng puno, pumikit at hinayaan na lang na mabasa siya ng ulan. Darating si kuya. Naniniwala akong darating siya. Pagkumbinsi niya sa sarili. Basa si Kalina na nakauwi. Tulala at pinagmamasdan ng tahimik na sala ng bahay. Umakyat siya sa taas at tiningnan ng silid ng kuya niya. Wala rin doon ang kanyang kapatid. Nakagat niya na lang ibaba ang labi at tumulo na naman ang luha. Ilang saglit lamang ay biglang nag-ring ang phone niya. Kaagad niyang tiningnan iyon pero hindi pala ang kuya niya tumatawag. Ang tita niya ang nasa screen. Kalina, Iha, congratulations! Graduate ka na!
Ani ng tiyahin sa masiglang boses. Isabay na lang natin sa celebration ng anak ko ang sayo, ha? Halika sa bahay, naghanda ako. Opo. Salamat na lang po pero pagod po ako, tita. Pasensya na ha. Matutulog na po ako. Niya sa tiyahin. Ganun ba? O sige, padadala na lang kita. Ang kuya mo nagpunta ba? Napalunok siya bago nagsalita. Hindi po eh. Kung maaari, ayaw niya na sanang marinig muna ang tungkol sa kuya niya. Nasasaktan lamang siya. Ganon? Alam niya namang graduation mo tapos hindi ka man lang niya pinuntahan? Iritado na rin ang tita niya nang malaman yon. Kaya lang, ayaw niya nang pag-usapan pa yon. Lalaki pa ang gulo. Sige na ta, maliligo na ako. Lagkit na ako eh. Tapos, antok na rin. Bukas na lang po tayo mag-usap. Niya sa tiyahin. Hala, sige. Padadalan kita ng ulam dyan, ha? Kung hindi ka naman makakapunta rito. Ayun lang at binaba niya na ang tawag. Bumuntong hininga siya nang mapagmasdan ng paligid. Ang katahimikan ay nakakabingi. Tila doon niya lang naramdaman na mag-isa siya. Walang kahit anong at sino nandoon para sa kanya. Pagkatapos noon ay ilang araw, linggo, buwan ang nagdaan, hindi pa rin nagpapakita ang kapatid niya. Hanggang sa tinanggap niya na sa sarili niyang tuluyan na siyang iniwan ng kanyang kapatid. Pumasok siya bilang isang call center agent at kahit papaano ay nakaipon siya ng kahit kaunti. Sa tuwing maghuhulog siya sa ipon niya sa bangko ay iniisip niya ang property nila sa probinsya. Iniisip niyang iyon na lang ang panghuhugutan niya ng lakas para makasurvive. Kailangan niyang isipin na ang property na iyon ang dahilan, kaya siya nagsisikap. Hindi pa rin ba umuwi ang kuya mo? Diyos ko, baka kung ano na nangyari doon. Hindi mo lang ba tumatawag? Iyon ang paulit at tinatawag ng kanyang tita Meredith. Sanay siyang iniiwan ng kapatid niya kaya pakiramdam niya, hindi na bago sa kanyang matagal itong wala sa bahay. Kahit pa nga isang taon nitong hindi na magpakita, parang hindi na siya magugulat. Kaya lang isang araw ay may biglang tumawag sa phone niya. At ang nakakagulat ay pulis yun. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Rick de Guzman from Saudi Arabia. At ang sabi niya, sana lahat ng politiko sa Pilipinas katulad ni Henry, matulungin sa mahihirap at pantay-pantay ang tingin sa tao. Walang mahirap, walang mayaman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Hello? Kayo po bang kapatid ni Ken Vencielo? Nito pa. Kumunot ang noon niya. Opo, bakit po? Nandito siya sa presinto. Naghahanap kami ng mga kaanak niya. Yung numero niyo po ang una naming tinawagan. Kaano-ano niyo po siya? Hindi na siya nakapagsalita kalaunan. Sa tinagal-tagal ng pagkawala ng kanyang kapatid, ay talagang sa presinto pa siya nito makikita. Kumuyom ang kamao niya. Galit ang nararamdaman niya sa pagkakataong yon, imbes na awa. Sa kabilang banda, ay iritado namang tinitigan ni Ken si Harry. Nakangisi si Harry matapos niyang tanggihan ito sa huling pagkakataon. Napag-usapan na natin to. Ilang beses na po kitang tinanggihan. Kahit po lakihan niyo po ang sahod ko, hindi ako papayag. Gustong-gusto ko na makasama ang kapatid ko. Gusto ko na rin ng tahimik na buhay. Iritado ang paliwanag niya. Kahit 50,000 a month, malaki na yun, Ken. Kahit pabilhan mo ng bahay ang kapatid mo at mag-abroad, walang kaso yun. Bihira lang ako mag-offer sa isang tauhan ko, lalo na sa mga malilinis magtrabaho katulad mo. Anito. Napalunok siya. Tapos na ang loan niya sa susunod niyang transaksyon. Bayad na siya at wala na siyang pananagutan kay Harry noon. Pero mapilit ito at paulit-ulit na offer nito. Pero tinanggihan niya pa rin ito. Huling kliyente na sana ni Harry ang padadalhan niya. Pero
Biglang nalaman niyang isang pulis pa lang nagpanggap na kliyente nito. Nahuli siya at pilit siyang nananahimik kung sino ang mga kasabot niya. Mas lalong ayaw niyang malaman ng mga pulis ang tungkol sa mga kamag-anak niya. Ayaw niyang umabot pa kay Kalina ang tungkol sa pagkakakulong niya. Ngunit huli na ang lahat nang mapagtanto niyang tinawagan ng pulis ang numero ni Kalina. Hindi niyo siya dapat tinawagan, bulyaw niya sa isang pulis. Pero hindi siya pinansin ito. 5 buwan na ang lumipas bago siya binalikan ng pulis para sabihin, napiyansahan ka na. Nahuli na namin ang mastermind. Pwede ka nang lumabas. Nito. Nagtagis ang kanyang bagang. Dali-dali siyang umalis doon at nagtungo sa bahay nila. Kaya lang, ang tita Meredith niya ang nasalubong niya sa may gate. May hawak itong susi sa isang kamay. At kunutoon naman ang tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Oh, akala ko wala ka ng balak na umuwi. Bungad nito na mukhang iritado pa. Ang kapatid ko, nandito ba siya? Aniya kaagad sa tiyahin. Hindi niya ba sinabi sa'yo umalis na siya? 2 buwan nang nakaraan nang umalis siya. Hindi niya na lang sinabi sa akin kung saan siya pupunta pero tiyak kong naghahanap buhay yun sa malayo. Nito pa. Natulala siya. Marami pang naitanong sa kanya ang tiyahin niya, lalo na ang tungkol sa address ni Kalina. Kaya lang, paano niya sasagutin ng tiyahin kung maging ang pag-alis si Kalina ay hindi niya alam. Iniwan na siya ni Kalina. Hindi na siya kinausap ng kapatid bago siya iniwan ito. Hindi na kailanman nakipag-usap sa kanya si Kalina simula nung mangyari iyong sa graduation nito. Sa tuwing susundan niya noon si Kalina ay napapansin niya ang lamig sa mga mata nito. Simula nung umalis siya at hindi na nagpakita rito ay tila nag-iba na rin ito. Hindi niya na makita ang dating Kalina na kilala niya. Hindi niya na makita ang kislap sa mga mata nito. Hindi na rin ito tumatawag sa kanya simula noon. Tuluyan na kaya siya nitong kinalimutan? Naisip pa rin kaya siya nito kahit malayo na ito sa kanya? O di kaya pinutol na nitong ugnayan nilang dalawa? Minsan may mga kailangan tayong kalimutan sa buhay natin upang makausad. 1 taon na rin ang nakaraan na sumama si Kalina sa kaibigan niya magtungo sa Cebu. Sabi nito ay pwede siyang mag-apply sa in-applyan nitong call center doon. Malaki-laki raw ang pasahod at matagal na ito roon. Matapos siyang mapiyansahan ng kuya niya ay nagpakalayo-layo siya para makalimutan ng mga sakit na ibinigay ng kuya niya sa kanya. Gusto niya sa pagkakataong ito ay magsumikap naman mag-isa ang kanyang kuya. Sa isip-isip niya, aasa lang ito lalo na sa kanya ngayong may trabaho na siya. Gusto niya rin na maranasan nitong mamuhay na mag-isa. Inumpisahan nitong iwan siya kaya siya nang tatapos sa sinimulan nito. Gusto niyang mamuhay na mag-isa. Tinuruan siya nitong maging independent at ngayon natuto siya. Grabe, sumasakit ng ulo ko. Sana magkaroon naman tayo ng day shift next week, ano? Reklamo ni Van Van. Nakauwi na rin kasi sila sa wakas. Maging siya ay pagod na rin kaya lang sa ngayon wala pa siyang nakikitang trabaho na pwedeng malipatan. Tsaka balak niya rin na pumasok sa trabahong related sa kursong kinuha niya. Related din kasi sa business ang kinuha niya. Uy, siya nga pala Kalina. Noong may nag-offer sa akin ito, ikaw kaagad ang naalala ko. Biglang salita si Amara. Nilingon niyang babae. Oh? Ano palang trabaho yan? Demonstrator. Kailangan ng kakilala ko ng ganun para sa mga ginagawa niya. Target niya yung malalaking cybersecurity sa bansa natin. Dapat nga lang malakas ang loob mo dahil malalaking tao makakaharap mo at kukumbinsihin mo. Patuloy nito. Parang yung mga babae na nag-aalok ng alak sa bar? Ani ni Van Van. Gaga, iba naman yun. Tsaka pang professional to. Depensa ni Amara. Napaisip siya sa sinabi ni Amara. Mukhang pasok nga rin iyon sa kursong kinuha niya. Ilang saglit pa na nagtalo ang dalawa bago ulit bumaling si Amara sa kanya. Ano na? Go ka? Anito.
Napalunok siya at alanganing tumayo. Pero seryoso, kahit mukha lang siyang alanganin pero interesado siya. Gusto niyang maiba naman. Gusto niya iyong subukan. Hindi yung mula Manila hanggang Cebu ay puros call center lang siya. Ayos, sige, sabihin ko kay Sir Ricardo ha. Tapos ay nag-thumbs up pa si Amara. Isang buwan na nga lang nagdaan at pinakilala na siya ni Amara sa isang magaling na technician na si Sir Ricardo. Namangha siya sa mga disenyo ng mga spy camera, CCTV at kung ano-ano pang high-tech na devices na magagamit sa computers. Ang sabi ay kailangan lang nito ng sponsor para sa mga produkto nito at target nito ang isang kilalang kumpanya. Malaki daw ang ibabayad ni Sir Ricardo sa kanya, lalo na kapag nagustuhan ng president ang kanyang presentation. Sure kang ayos ka lang? Ikaw na ang susunod. Ani Amara nang dumating na ang araw ng presentation nila. Sure, ayos lang ako. No worries. Aniya at nagbitiw ng pilit ng ngiti. Sinasabi niya lang iyon pero sa loob-loob niya, kabado na talaga siya. Lalo pat ito ang first time niyang gagawin niyon. Siguro isipin niya na lang ang ginawa niya noon na reporting nila sa school dati. Napi-perfect niya iyon kaya dapat ganun din ang mangyari ngayon. Nang tawagin niya ang number niya ay kaagad na siyang pumasok. Kabado man ay sinikap niyang ayusin ang tono ng mga explanations niya tungkol sa devices. Siyempre, kailangan alam niya lahat ng functions ng device bago siya sumalang doon. Ni-highlight niya na ang mas kailangan at mas interesanting part sa product dahil iyon naman ang kailangan marinig ng mga boss. Ilang beses pa siyang napalunok matapos niya masabi ang lahat ng kailangan niyang sabihin sa mga big boss. Sinabi na ng assistant na maghintay na lang siya dahil babalikan daw siya mamaya. Napakarami nilang mga kalaban doon. Umabot sa 30 lahat. Kaya abot langit ang pagdarasal niyang sana makuha ang products nila. Hanggang sa magulat na lang siya nang malaman niya na siya lang mag-isang napili ng mga big boss. Out of 30 ay isa lang nakalusot. At siya yun. Maliban sa mababayaran ka na ni Sir Ricardo, ay makakapasok ka na rin sa mas malaking kumpanya. Magiging parte ka na nila. Excited na sabi ni Amara nang malaman na nakapasok siya. Kaya nga ng gabi ding yun ay nagkaroon ng victory party ang team. Hindi nagkamali itong si Amara na kuning kakalina. Ani ni Sir Ricardo na tuwang-tuwa sa success ng unang project nila. Salamat po sir at pinagkatiwala niyo po sa akin ng pinakamalaki niyo pong project para i-demonstrate ko po sa mga big boss. Humble na sambit niya sa genius na si Sir Ricardo. Nagpapasalamat din ako sa iyo dahil madali mong naget sa mga itinuro ko. Kaagad mong na perfect at maayos mong na lahat ito sa kanila. Anito. Malaki nga ang ibinayad ni Sir Ricardo sa kanya. Sakto lang para makakuha siya ng condo unit malapit sa bagong trabahong pinapasukan niya. Assistant pala ni Sir Ricardo noon si Amara. Matapos siya makapasok sa malaking kumpanya, ay bumalik na rin sa call center si Amara. Balak niyang kunin ng kaibigan kapag maayos ng posisyon niya sa kumpanya. Pero ngayon nag-uumpisa pa lamang naman siya ay medyo magpapa-low-key lang muna siya sa workplace niya. You're the new hire, right? Ani isang babaeng lumapit. Hindi naman pakikipag-shake hands ang sadya nito kundi tingnan siya mula ulo hanggang paa. I hope na alam mo mga rules dito simula ngayon. Lalo na't napunta ka sa department namin. Anito sabay bigay sa kanya ng papel. Kumunot ang noon niya nang mabasa ang mga nakasaad sa papel. Nagkasalubong ang kilay niya nang mabasa ang number 1 doon. Number 1. You have to buy coffee for your office mates. Sa badang yun pa lang ay agad niya nang tinapon ng papel. Baguhan siya, pero sawa na siya sa pambubuli mula pa noong high school siya. What the hell are you doing? Bulalas ito. Ngumisi siya sa babae. Ibig sabihin lang nun ay pinili niya ang fight between fight and peace. Hindi siya magpapa-under sa mga may mahahabang sungay na mga kasamahan dito. Alam niyang kailangan ng pakisamahan sa tuwing magtatrabaho pero hindi kasama roon ang magpapaapi sa trabaho.
Aba, ibang usapan na yun. Parati na siyang puyat sa paggawa ng portfolio at presentation. Nagpapasalamat siya at kay Sir Ricardo dahil kahit nung nasa mismong field na siya, ay nagpapadala pa rin ito ng blueprint para sa susunod nitong devices na ipapasa sa company. Ang babae nga palang nagngangalang Alexandria, ang babaeng unang bumungad sa kanya nang siyang nagbigay sa kanya ng listahan ng gagawin niya para raw sa newbie. Ang Alexandria na rin na iyon ang bully sa office. Kaya nga kinabukasan ay panay lang yung pagtaas ng kilay nito habang nagde-demo siya. Animoy, pinagtatawanan ng bawat mga sinasabi niya. Halatang balak lang nitong i-distract siya. Pero fortunately, sanay na siya sa ganoon dahil sa call center siya at marami siyang nahahandle na client na disturbing ang pag-uugali. Ang simpleng pangisi-ngisi lang ni Alexandria ay easy na lamang sa kanya. Patangu-tango ang CEO nang marinig ang mga sinabi niya. This kind of presentation is what I want. Sana ganitong standard ang ma-adapt ninyong lahat dito. Proud na sabi ng CEO sa ginawa pang example ni Kalina. Nagulat na lamang si Kalina na siya pa ang ginawang example ng CEO. Habang pinupuri si Kalina ay todo naman ang pagkabusangot ng Alexandria habang hawak naman ang sariling papel. Dahil sa papuri ay mas lalo lang ginanahan si Kalina na magpuyat para matapos ang susunod na presentation. Abot na nga siya ng 12 a.m. hanggang sa nag 2 a.m. na. Kaya lang ng mga oras na yon ay nakatulog na siya sa table niya. At dahil na rin sa pagod ay hindi niya na iyon napigilan. Nagkaroon si Alexandria ng pagkakataon para lapitan ng desk ni Kalina at pakialaman ang mga ginawa nito. Ngayon mo sabihin magaling ka kapag na-delete ko na to. Ani Alexandria na nakangisi pa. Nang ma-delete na nga ni Alexandria ang lahat ng files si Kalina, ay kaagad na siyang umalis doon at umuwing masaya. Wala namang kamalay-malay si Kalina na nawala na pala ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinabukasan ay halos mamatay si Kalina nang malaman na nawala ang file sa pinagpuyatan niyang gawin kagabi. Maiyak-iyak siyang pinagmasdan ng computer. Talagang nawala na ang lahat. Walang naiwan. Mag-i-start na daw. Anunsyo ng acting leader nila. Kaya nga kaagad na nagsipagtayuan ng mga empleyado. Kasama si Alexandria na panay ang ngisi sabay sulyap sa kanya. Hindi niya naman napansin niyon dahil nakatuon ang atensyon niya sa nawalang files niya. Kalina, ano pang ginagawa mo? Ani ng acting leader nila nang mapansin na hindi pa siya kumikilos. Opo, susunod na po ako. Ani niya. Nagtungo na sila sa meeting pagkatapos ay nakita niya doon ang CEO na seryoso at isa-isa silang tiningnan. Natuwa pa nga ito na makita siya. Halatang malaki ang ini-expect nito sa kanya. Kaya nga, mas lalo siyang kabado. Buong oras ay nakatuon lang ang mata niya sa mesa. Hindi niya magawang tingnan sa mata ang mga nandoon. Lalo na ang CEO na halatang ini-expect na bibigyan niya na naman ito ng magandang ideya. Kalina! Tawag ng CEO nang matapos na sa pagsasalita ang lahat. Wala sa sariling tumayo at kubadong tiningnan ng lahat. Wala siyang dinalang kung ano at basta na lamang tumayo para magtungo sa harapan. Tiningnan niya ang lahat at wala pa rin sa sarili. Magsimula ka na. Napakamot siya sa batok. Kumunot ang CEO at mukhang may napansin na kakaiba kay Kalina. Any problem? Samantalang si Alexandria naman ay hindi maalas ang malademonyong ngisi sa tabi. Ine-expect ng papalpak si Kalina sa araw na yon. Wala po akong report ngayon. What? Iritadong bulalas ng CEO. Natawa naman si Alexandria sa tabi. Nakita ni Kalina iyon kaya mas lalo siyang nandiet sa sarili. Inaasahan ko pa naman din na may maibibigay ka sa amin na mas magandang ideas ngayon. Ano bang ginawa mo kahapon? Nagawa naman ng mga kasama mo ah. Bakit ikaw hindi? Bulyaw ng CEO nila. Pagkatapos ay tumayo ang CEO at lumabas. Iritado naman tumayo ang acting leader nila. My gosh, Kalina, galit na galit si Sir oh. Ano na? Bakit wala kang ginawa?
Napakarami niyang pinuntahang meetings pero inuna niya tayo dahil malaking expectation niya sa atin. Tapos ganun lang. Segunda naman ang acting leader nila. Napalunok siya at napayuko na lamang. Masyado kayatang bumilib sa sarili mo, Kalina. Bigla na lamang nagsalita si Alexandria. Nakangisi ito ng balingan niya. Iniisip mong mas magaling ka. Pinuri ka lang ni boss kahapon feeling mo boss ka na rin. Wala ka talagang ginawang reports. Grabe, samantalang kami lahat rito nagpakapuyat kagabi. Tumangutango ang lahat. Sumang-ayon ang mga ito sa mga sinabi ni Alexandria. Hindi na nakapagsalita si Karina. Kahit pa yata magpaliwanag siya, ibingi ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Walang makikinig. Isang team kayo rito. Kapag may bumagsak na isa, kaming lahat madadamay rito. Kapag ginawa mo pa to ulit, tatanggalin ka namin sa team namin. Ani ng acting leader nila. Agad itong pumalakpak para pabalikin na siya sa kanyang trabaho at ang lahat din. Hindi pa rin maalis ang ngisi ni Alexandria nang sulyapan siya nakatulala. Hindi niya pa rin matanggap ang lahat. Pakiramdam niya ay hindi siya makaka-move on ito sa loob ng 1 taon. Iritado siya kahit sa pag-uwi. Kaya nga dumaan siya sa convenience store. Bumili siya ng beer at kung ano-ano pang chips. Balak niyang manood ng mga palabas ngayon. Gusto niyang kalimutan ang lahat na nangyari ngayon. Baka sakaling makatulog siya kapag nalasing na siya. Ayaw niya nang alalahanin ang lahat ng kahihiyang nangyari sa kanya. Bisit na buhay to, oh. Bulalas niya na makaubos na ng 3 lata ng canned beer. Binato niya ang canned beer. Kung pwede niya lang sanang ibalik ang oras, ay baka hindi na lang siya natulog. Ni-safety niya sana ang files niya, di sana papuri ang nakuha niya sa boss niya, imbes sa pangiinsulto. Ilang beses ang napumura sa tuwing maaalala pa rin niyon. Hanggang sa nakatulugan niya na lang ang kalasingan at stress buong maghapon. Namamaga pa ang mga mata ni Catalina nang pumasok siya. Hindi naman siya puyat. May hangover nga lang at mabuti na lang at nadala naman sa gamot ang hangover na yon. Nagtaka siya na mapansin na parang may pinagkakaguluhan malapit sa pwesto niya. Kulot noong lumapit siya doon. Umupo na siya sa kanyang pwesto habang napakinggan ang mga pinagsasabi ng mga katrabaho sa kabilang cubicle. Gusto mo coffee? Sabay tayo mamaya ni na Grace, ha? Sige na. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho kaya kaagad siyang kumuha ng Bluetooth earphone at iritadong sinuot iyon. Kairita. Naibulong niya. Kaya lang ilang saglit lamang nang mapansin na nasa gilid na pala niya ang baklang acting head nila na si Craig. Kaya agad siya napatayo at agad na nagtanggal ng earphones. Po? Ani na kinakabahan. May nakapasak pala dyan sa tenga mo. Kanina pa kita tinatawag. Kailangan pa talaga kitang lapitan dito. Ani na nakapamewang pa. Kabado naman na napatingin siya sa natulalang mga kasama. Umagang-umaga ay pinagbubungangaan na naman siya ng baklang to. Saka niya napansin na may bagong mukha rito sa team. May itsura itong lalaki at may nakakaaligid ng mga babae. Ito pala ang pinagkaguluhan ng mga katrabaho niya. Nandyan ka pala, James. Nakilala mo na ba lahat ng mga co-workers mo? Ani ng bakla na kaagad naman na nagbago ang tono ng balingan iyong may itsura na lalaki na James pala ang pangalan. Napalunok siya at kaagad na bumalik sa upuan. Napabuntong hininga siya. Ilang saglit ay bumalik ang baklang si Craig sa kanya para ilapag ang mga folder sa harapan niya. O ayan, dahil hindi ka nag-report noong nakaraan, i-review mo yan. Punishment mo yan. Mataray nitong utos sa kanya. Kumulot ang noon niya. Trabaho nito na mag-review noon. Tapos ngayon, pinapasa sa kanya. Kesyo, punishment daw. Para-paraan na naman. At matapos niyang ibigay sa kanya mga folder, ay bumalik na si Craig doon sa James sa likod. Che, bumalik na nga kayo sa mga upuan niyo. Office hours, nakikipaglampungan kayo. Ani ni Craig sabay upo sa tabi ni James. Ayos ka lang ba dito? Okay ba sa'yo ang environment namin dito? Huwag ka mag-alala. Friendly lahat ng mga office mates mo dito.
lalo na ako. Tapos ay malanding hinawi ng bakla ang kaunting bangs. Ang lambing-lambing ng boses nito kay James, tapos sa kanilang mga babae, sobrang taray. Umikot ang eyeball niya at prepare niya lang ang i-report niya tsaka aasikasuhin niya rin ang pinapareview ni bakla sa kanya. Ilang saglit ay napansin niyang lumapit si Alexandra sa upuan ni James. Lahat na lang yata nang nandoon ay hindi palalampasin ni James. Animoy, required talaga na batiin si James at lumandi dito. Siya na lang yata ang hindi pa nakakapag-attendance kay James. Bumuntong hininga siya at napapailing. Ilang minuto ang babae doon sa upuan ni James, pero bumalik din kaagad sa upuan nang bumalik na ang acting head. Hi. Bumaling siya sa nagsalita. Kumunot ang noo niya nang malaman na si James pala ito. Can I ask a favor? Nag-volunteer na kanina si Creed na turuan ako pero mukhang busy yata siya mamaya. Pwede bang ikaw na lang mag-orient sa akin? Kahit brief orientation lang. Anito. Napatingin siya sa paligid. Sa dinami-rami talaga ng mga pwedeng hingan nito ng favor ay siya pa talaga? Okay. Alanganin niya pang sagot. Baka siya pa maging dahilan kung bakit pumalakpak si James. Di cargo de konsensya niya pa yon. Madali itong turuan. Actually, after noon ay naging malapit sa kanyang lalaki. Para itong sumasama sa kanya. Kahit sa pagpupuyat ay sabay sila. Napaka-approachable talaga ng taong to. Coffee? Offer nito sa kanya pagkarating pa lang niya sa office. Kada umaga ay ganoon si James. Salamat. Ani at nakangiting tinanggap ang kape na hawak nito. Napatingin siya sa paligid. Kapansin-pansin ang pag-angat ng kilay ng ibang office mates niya. Maging sa pag-uwi ay sinasabayan siya ni James. Napapasunod ang tingin ng mga babae sa tuwing sabay silang mag-out. Parang gusto niya na tuloy itulak si James para lumayo sa kanya. Para kasing naghahakot siya ng mga kaaway ngayong lumalapit si James sa kanya. Kaya nga naisip ni Kalina na kausapin ng lalaki sa kotse nito nang makarating sila sa kondo niya. Pwede bang huwag mo na muna akong lapitan? Aniya sa lalaki. Kita niya namang nagulat si James sa sinabi niya. Nakonsensya tuloy siya. Alam niya namang gusto lang nito makipagkaibigan sa kanya tapos ganun pa ang sasabihin niya. Bakit? Anito. Try mo rin kaya makipaghalubilo sa iba. Aniya sa lalaki. Napanganga ito. Parang kinurot naman ang puso niya sa nakikita rito. Pero, James, please naman oh. Pagputol niya. Kaya lang, biglang lumapit ang lalaki at bigla na lang siyang hinalikan nito. Namilog ang mga mata niya. Paano ko gagawin yan? Kung nagugustuhan na kita. Anito sa garalgal na boses. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi siya nakapagsalita kahit noong nakababa na siya at pumasok sa gusali. Si James, ang crush ng mga babae sa office nila, ay may gusto sa kanya. Parang nananaginip pa rin siya. Kinaumagahan ay parang ayaw niya nang pumasok sa hiya. Iniisip niya pa rin ang nangyari kagabi. Ngunit parang nanariwala ang nangyari kagabi nang makita niyang may bulaklak sa mesa niya. Nag-init ang kanyang mukha sa nakita. Oh my gosh, talagang naniligaw na si James sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Mas trendy kaya't fashionista sa Alexandria. Pero talagang yung babaeng pa yan ang napili niya? He's so unbelievable. Napuno ng bulong-bulungan ang office dahil sa nangyari. Parang gusto niya na lang na magtago sa pantry nung mag-decide siyang magtimpla ng kape doon. Parang ayaw niya nang lumabas. Wow! You look so happy, huh? Napalingon siya sa dumating nang bigla ito magsalita sa likod niya. Alexandria, naibulalas niya. May pa-flowers pa siya ngayon sa'yo. So kayo na. Nito na nakangisi pa. Hindi kami. Natigilan siya na mapagtantong nag-kiss na nga pala sila kagabi. So ibig sabihin ba noon ay may something na nga sa kanila? Baka nga sila na. Tapos ngayong umaga ay biglang nagbigay pa ito ng flowers. Baka iniisip na nga ni James na sila na. Pero hindi niya pa ito sinasagot. Wow, so kayo na nga.
Tumawa si Alexandria. Animoy na hulaan na nito ang nasa isipan niya, ngayong natahimik naman siya. Tapos ay lumapit pa ang babae. So feeling mo ang ganda-ganda mo niyan. Akala mo mas nakakaangat ka na dahil lang naging kayo na ni James? Nagtagis ang bagang niya sa narinig dito. Hindi pa sila ni James pero inisip ka agad nitong sila na. Ito lang nag-iisip noon. Tsaka kailanman ay hindi niya naisip na mas maganda siya kesa sa mga kasamahan niya dahil lang parati silang magkasama ni James. Ano bang sinasabi mo, Alexandria? Niyan ako yung kamao. Tumawa ito. Sige lang, pakasasa ka sa mga nakukuha mo ngayon. Pero tandaan mo ito, Kalina. Ibabagsak kita. Saka ito tumalikod at iniwan siya doon. Hindi na siya nilapitan pa ni Alexandria pagkatapos noon. Kaya lang si James ay patuloy pa rin na lumalapit sa kanya. Patuloy pa rin ito sa pagbibigay ng bulaklak sa kanya at kung ano-anong regalo. Araw-araw tila palala ng palala ang mga nangyayari sa office. Mas dumadami ang mga may ayaw sa kanya. Hanggang sa isang araw ay biglang pinatawag siya ng boss nila. Kinakabahan na nagtungo siya sa office nito. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya pinatawag pero kinakabahan siya. Maupo ka, nito. Kaagad niyang sinunod ang sinabi nito at napatingin sa folder na inilapag ng boss nila. Tingnan mo. Nandyan ang lahat ng records ng taong nagngangalang Ken Vincelo. Natigilan siya sa sinabi ng boss nila. He's your brother, right? Unti-unti siyang tumango, ang nag-iisa niyang kapatid. Tauhan siya ni Harry Clavio, isa sa may pinakamalaking record ng drug trafficking. Taga-deliver ang kapatid mo at ilang taong active sa trabaho niya. Panimula ng boss niya. Tinitigan niya ang file. Nandoon ang picture ng kapatid. Nagtagis ang bagang niya. Ano pong nangyayari? Bakit niyo po pinapakita ito sa akin? Bumaling siya sa boss nila. Bumuntong hininga ito. Kalina Vincelo. Nagtatrabaho ka sa isang kumpanya ng cybersecurity. Sa tingin mo, anong iisipin ng mga tao kapag nalaman nilang isa sa empleyado ko ay may kapatid na may ganyang records? Napanganga siya. Parang maiiyak na siya. Nasasaktan siya dahil pakiramdam niya, hinuhusgahan siya nito dahil lang sa kapatid niya na si Ken Vincelo. Pero sir, I am very sorry but I have to fire you. Ayoko na dahil sa'yo mawawala na ng tiwala sa akin ng ibang mga investors ko. Baka yun pang maging dahilan kaya mamalaitin ang kumpanya namin ng iba. Nito ng direkta. Kapatid niya lang po ako, hindi po ako ganun. Kiit niya. Pero hindi na siya pinakinggan ng boss nila. Nang umagang iyon ay kaagad siyang pinagligpit ng mga gamit niya. Abote nga ngisi ng mga katrabaho niyang ngayong mapapaalis na siya. Parang gusto niyang maiyak. Pero ayaw niyang makita ang mga ito. Kaya kaagad siyang nagtungo sa CR para doon magkulong at ibuhos ang lahat ng hinanakit na nararanasan niya sa araw na iyon. Bakit kailangan ganito? Wala naman akong ginawang masama. Bakit? Iritadong bulalas niya sa sarili. Ilang minuto niya na rin ibinuhos ang lahat ng luha niya sa cubicle na iyon. Kaya lang ilang saglit ay may narinig siyang kalabog ng pinto. Akmang aalis na siya nang biglang mahimigan ng boses na dumating. Anong ginawa mo, Alexandria? Boses iyon ni James. Oh, bakit iritado ka? I'm just doing what I want. And I want Kalina to be out of this company. Masyado na siyang pabida. Dumagdag ka pa. Sabi ni Alexandria. Kaya pa ginawa mong bala yung records ng kuya niya? Para matanggal siya sa kumpanyang to? Bulala si James. Napasinghap siya sa nalaman. Kung ganon, ay si Alexandria palang gumawa nun. Wow naman, parang ang linis mo. Kesa naman sa'yo na ginamit lang si Kalina para malaman ng mga designs niya at makakuha ng technique. Copycat ka. Walang originality. Gusto mo lang kopyahin ang mga works niya. Gante naman ni Alexandria.
At para namang mas lalong dinurog ang puso niya sa nalaman. Pero ayaw niyang tanggapin niyon. Lalo na at hindi naman galing sa bibig ni James. Ano naman ngayon? Pareho naman tayo magbe-benefit doon. Para sa ating dalawa rin yon. Iyon ang sagot na hinihintay niya. Para masabi niyang may katotohanan nga ang mga sinabi ni Alexandria. Talaga ba? Bakit may pa-flowers ka pa sa bruhang yon? Nagsiselos na ako, ha? Ako ang girlfriend mo pero siyang parati mong binibigyan ng flowers. Ani Alexandria na ani mo'y nagtatampo pa. Sa pagkakataong yon ay parang nahihirapan na siyang huminga dahil sa mga nalaman. Kung ganon, ay para lang pala talaga siyang ginawang puppet ng mga ito na pinaikot-ikot lang sa mga kamay ng mga ito. Pinaglaruan lang siya at wala siyang kamalay-malay. Akala niya kasi ay totoo ang lahat. Hanggang sa isang araw, nagising na lang siyang tila nananaginip lang pala. Pinahid niya ang luha at pisngi at malamig ang aura na lumabas ng cubicle. Nakita niya pa sina Alexandria at James na naghahalikan. Nagulat si James at hindi na nakakilos. Samantalang si Alexandria naman ay abot tenga ang ngisi nang makitang nandun pala siya. Oh, hi! Nandyan ka pala kanina. I'm sorry. Oo nga pala, ikaw pala yung girlfriend nitong si James. Nahalikan ko tuloy. Ani Alexandria na may nanunuyang ngisi. Pero hindi niya na pinakinggan ang iba pang sinabi ni Alexandria at umalis na lamang sa CR. Dumiretso siya sa mesa niya at nagpatuloy. Tahimik siyang nagtungo sa elevator. Kung may mas malala pa rito, ibuhos niyo na. Para isang bagsakan na lang. Aniya sa iritadong boses. Seryoso ang mukha niya nang lumabas ang elevator. Nagpara siya ng taxi para magtungo sa kondo niya. Nag-invest siya ng effort at oras sa kumpanyang yon. Muntik na rin siya mag-invest ng feelings sa walang hiyang James na yon. Tapos, malaman-laman niya na ginagago lang pala siya. Buong maghapon ay iniyak niya lang ng mga hinanakit na nararamdaman niya. Beer na naman ang takbuhan niya sa gabi upang makatulog lang. Wala na siyang trabaho. Magigising siyang walang pakialam kinabukasan. Ngunit may hangover na naman. Tinanggal ka na raw? Seryoso? Si Amara nang tumawag ito isang umaga. Oo, aniya. Ano rin ang dahilan? Nito na may bakas ng iritasyon sa boses. May nagbigay ng records ng kuya ko sa kanila. Kaya hayon. Aniya at nagkibit balikat. Alam naman ni Amara ang tungkol sa kapatid niya. Naikwento niya rin ito ng lahat tungkol sa kanya, lalo na sa kapatid niya. Seryoso? Ang babaw Ang galing mo kayong empleyado tapos sinayang niya lang dahil lang sa rason na yon? Napabuntong hininga na lang siya. Kahit ano pang gawin niya ay wala na siyang magagawa. Sa pagkakataong yon ay kailangan niya na lang na tumayo mula sa pagkakalugmok. Gano'n naman talaga dapat. Hindi siya pwedeng manatili sa pagkakadapa. Yan talaga ang gusto ko sa'yo. Talagang napaka-positive thinker mo. Bulalas pa ni Amara. Bumalik siya ng call center at nagtrabaho ng 2 buwan. Pagkatapos ay nag-ipon siya. Kasama ng dati niyang ipon, kapag pinagsama niya ay pwede nang ipuhunan para sa binabalak niyang gawin. Salamat, Amara. Natatawa niyang sambit sa kaibigan. Nandyan din si Sir Ricardo, ang taong unang nagtiwala sa kanya at muling magtitiwala sa kanya ngayon. Dahil nagpresenta si Sir Ricardo na isa lang niya sa advertising ang produkto nito, pinull out ito ang mga designs nito mula sa kumpanyang pinanggagalingan ni Kalina dahil maging ang mga designs si Sir Ricardo ay hindi na pinapansin ng kumpanya dahil nandyan na ang mga bagong technicians na pumasok sa kumpanya at nagpakitang gilas sa mga ito. Ang sabi ay magastos raw ang mga gawa ni Sir Ricardo at pakiramdam ng kumpanya ay mamumulubi ito kapag tinanggap ang mga gawa ni Sir Ricardo. Di doon sila sa mga tinipid. Ang akin lang naman ay gusto kong durable ang mga products ko. Ayoko namang isipin ng mga consumer na nagsasayang lang sila ng pera para sa mga products na binili nila dati dahil nasisira kaagad. Pagdadahilan ni Sir Ricardo. Umabot ng 2 taon si Kalina sa cybersecurity.
Tuwing magpapasa ng designs at bagong devices si Sir Ricardo sa kanya, ay pinag-aaralan niya itong mabuti. Kaya nga, kaya niyang gawin ang lahat ng ginagawa ni Sir Ricardo. Malaki ang utang na loob niya sa lalaki dahil ito ang nagmistulan niyang mentor. Tulong ko na rin po ito sa inyo, sir. Kayo po ang nag-angat sa akin noon. Malaking utang na loob ko po sa inyo ang mga natutunan ko. Kaya salamat po. Nakangiting sabi niya kay Sir Ricardo. Tila nakahinga naman ito ng maluwag sa sinabi niya. Alam mo namang parang anak na rin ang turing ko sa inyong dalawa ni Amara. Masaya akong kahit papaano ay nandyan kayo para alalayan ako. At sa wakas ay magpapatuloy pa ng nasimulan ko. Sinimulan na nga ang advertising sa products ni Sir Ricardo. De bali nang gagasta siya ng malaki. Ang importante ay mamamarket niya ng maayos ang mga produkto. Nagbayad din sila ng mga influencers para sa endorsement. Hanggang sa nagulat na lamang sila nang biglang mag-boom ang unang nirelease nilang product. Hanggang sa sinundan na iyon ng iba pang products na mas lalo pang pumatok sa market. Maiyak-iyak si Ricardo nang malaman na sobrang laki raw na nabawi nila sa nagastos nila nung nagsisimula pa lamang sila. Hindi ko inaasahan na mangyayari to. Ani Sir Ricardo na panay ang pahid sa mga mata. Umiiyak ang matanda. Niyakap nilang dalawa si Amara at si Sir Ricardo. Tama na po yan. Hayaan niyo na po. Ito na po ang kapalit sa lahat ng kabutihan niyo sa amin ni Amara. Aniya kay Sir Ricardo na nakangiti. Tinuro nila ang isang napakalaking building na natapos na sa loob ng 3 taon. Mas malaki pa ngayon ang natatag nilang kumpanya kaysa sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Ang lahat ng gawa nila ay matibay at maaasahan kaya't mas maraming tumatangkilik. Ngayon, sila na mismo ang boss ng kumpanyang yon. Ikaw ang naghirap dito, Kalina. Kaya dapat na ikaw lang ang magmay-ari niyan. Ani Sir Ricardo. Tama, mas bagay sa'yo maging CEO dyan at maging madam. Ani Amara na nag-thumbs up pa sabay ngisi. Natawa na lang silang pareho habang pinagmamasdan ng building. Nagkaroon pa nga ng isang branch iyon matapos ang 1 taon. Mas naging triple ang bilis ng pag-angat nila dahil sa dedikasyon nilang pareho sa trabaho. Mahahanay na siya sa listahan ng mga bilyonaryo sa bansa. Hanggang sa isang araw ay nalaman niyang gustong makipag-usap sa kanya ng dati niyang boss sa kumpanya. Ang taong humusga at nagpatalsik sa kanya dahil lang sa kapatid niya si Ken Venciello. Nahihiyang umiti sa kanya ang boss niya noon. Dati taas noo ito kung magsalita sa kanya. Ngayon ay parang tuta itong nagpakita sa kanya. Ang dati kasing malaking kumpanya na hawak nito ay isa na lang ordinaryong kumpanya na mababa pa sa mababa. Nabalitaan niyang marami rin mga investors ang nag-pull out ng shares dahil sa mga pumalpak nitong mga products last year. Good morning, madam. Anito, siya na ngayon ang tinatawag nitong madam. Samantalang ang liit-liit lang ng tingin nito sa kanya noon. Nandito po sana ako para sabihin kung pwede po kayo mag-invest sa company. I can assure you that sabi mo noon na baka ako pa ang dahilan para bumagsak ang kumpanya mo. Dahil sa background ng kuya ko, ay hinusgahan mo ang pagkatao ko. Aniya na nakangisi pero sa loob-loob ay nagingit-ngit na siya. Kita niya ang pamumutla nito. Naghihingalo na ang kumpanya nito at kinakailangan na ng tulong niya. Sorry po, nadala lang ako ng emosyon ko nung masabi ko yon. Kinakabahan na sabi nito. Tinitigan niya ang boss noon. Nagtagis ang bagang niya ngunit may plano siya para rito. Ayoko mag-invest lang para ipambayad mo sa mga investors mo. Aniya. Natigilan ng boss niya na yon. Alam niya ang plano nito at nagulat ito. Siyempre, may mga source siya ng information niya. Nalaman niyang short na ito sa budget at ang mag-pull out ng mga investors nito ay nagkataong walang pondo ang kumpanya. Kaya nga, nagiging desperado na ito ngayon. Gusto ko maging co-owner ng kumpanya. Malaking ipapasok ko dyan at gagawa tayo ng kasunduan. Aniya. Natulala ito pero kalaunan ay pumayag na rin. Sa lobby ng company ay nandoon ang mga empleyadong sinasahuran ng dati niyang boss. Dati isa rin siya sa mga yon, pero ngayon ay may sarili na siyang pangalan sa business industry.
Kalina? Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Umangat ang kilay niya na makilala ito kung sino. Si James pala. At nakita niya pa si Alexandria na kaagad na nagtago sa likod ni James. Pero pinipilit ito ni James na lumapit sa kanya. Napansin niyang malaki rin ang tiyan ni Alexandria. Tapos ay hawak ni James ang kamay ng babae. Napagtanto niyang ang dalawang ito nga talagang nagkatuluyan. Oh, nandito pala kayo. Ani at binigyan ng matamis na ngiti ang dalawa. Hindi rin namin inaasahan na makikita ka namin dito. Ani ni James. Kung dati ay gumwapo si James, ngayon ay balbasarado na ito at mukhang mas pumayat pa. Maging si Alexandria ay halatang stress na stress ang buhay ng dalawa. Oh, aalis na rin ako. Anong kailangan? Aniya na ani mo hindi siya ginawa ng masama ng dalawa noon, kaya lang matagal na yon at kailangan niya ng kalimutan. Pumapasok pa rin kami ni Alexandria. Narinig namin na bibilhin mo raw ang kumpanya. Tumango siya. Hindi naman, pero magiging co-owner ako. Pwede bang? Ani ni James na nag-aalangan pa sabay baling kay Alexandria na namumula ng ilong na ani mo'y iiyak na. Napangisi siya. Dati, ang tapang-tapang nitong sa Alexandria. Tapos ngayon, biglang magiging ganito kaamo sa harapan niya. Pwede bang wag mo naman kaming tanggalin ni Alexandria? Kasi manganganak na siya next month. Hindi na namin alam ang gagawin kapag nawalan pa kami pareho ng trabaho. Nanginginig ang boses ni James. Imbes na sorry ang marinig niya, ay pabor pang hiningi ng dalawa. Pero kahit na ganoon ay nagawa niya pa rin ng ngitian ng mga ito. Don't worry, may awa ako. Hindi ako katulad ninyong dalawa. Aniya sa friendly na boses kahit na may tilim ang mga salita niya. Ito, manganganak ka na pala next month, Alexandria? Binalingan niya naman si Alexandria, ngunit nahihiyang tumangulang ang babae. Sana turuan mo siya ng mabuting asal. Huwag mo siyang itulad sa'yo. Huwag ka mag-alala. Wala akong galit sa inyo. Marami ako mas importanteng dapat gawin kaysa maglaan ng oras para magalit pa sa inyo. Aniya, at nilampasan na lamang ang mga ito. Sa pagkakataong yon, ay magagawa na ni Kalina ang matagal niya ng balak gawin. Ang ibalik ang property ng kanilang magulang. Malaki pa rin ang sama ng loob niya sa kuya niya. Gusto niyang itanong dito kung bakit siya nito nagawang abandonahin. Sa lahat ng nanghamak sa kanya, ay ang kuya niya ang hindi niya pa kayang patawarin sa ngayon. Bumalik pa rin ang sama ng loob sa puso niya sa tuwing maaalala niya ang kapatid. Isang araw ay nakipagkita siya sa abogado niya nang maitawag ito sa kanya. May importante raw silang pag-uusapan. Yes, good morning, attorney. Aniya na makarating. Bumuntong hininga ito rito. Good morning, madam. May gusto po kayong pag-usapan tungkol sa property? Aniya. Yes, actually, importante ito. Nakausap ko ng bangko tungkol sa property na gusto mong bilhin. Pero bago niyo pa naisipang bilhin niyon ay may nakabili na nito. At ang new owner ng property ay ayaw itong ibenta. Hawak niya ang titulo nito at ang papeles na nagpapatunay na ito na ang bagong may-ari. Nagtagis ang bagang niya sa nalaman. Hindi pwedeng hindi niya makuha ang property. May sentimental value ang property na iyon para sa kanya. Kailangan niyang mabago ang desisyon ng may-ari noon. Pupuntahan ko ang may-ari. Seryosong sabi niya sa attorney niya. Kaya nga hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad siyang nag-book ng ticket para sa flight patungo sa probinsya na iyon. Nasa sasakyan siya at tila nagbalik tanaw siya sa nakaraan nang makita ang bulubundukin sa unahan. Payapa ang paligid at mukhang masarap ang hangin kaya agad niyang binuksan ang bintana. Inilabas niya ang kamay at napapikit ito. Ito ang namiss niya sa probinsyang ito. Ito ang katahimikan na hindi niya makita sa ibang lugar. Wala pa ring tatalo sa lugar na kinalakihan mo. Dumaan muna siya sa sementeryo para ipagtirik ng kandila at mag-alay ng bulaklak sa libingan ng parents niya. Ma, Pa, nandito na po ulit ako. Pasensya na po kung wala si kuya. Hindi ko rin po kasi alam kung nasan siya. Hanggang ngayon,
Masama pa rin ang loob ko sa kanya. Sorry talaga. Hindi ko kasi alam kung kailan ko siya mapapatawad. Babawiin ko na ang bahay natin. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko po yun. Ani at hindi napigilan na hindi mapaiyak. Matapos siya sa sementeryo ay kaagad siyang tumulak patungo sa lumang bahay nila. Pinagmasdan niya ang labas ng lumang bahay. Mapait na ngiti ang binitawan niya. Hindi naman ginalaw ang istruktura ng bahay. Ganon pa rin ang ayos nito. Walang binago. Nagpasalamat naman siya dahil doon. Pumasok na siya sa bakuran niyon at pinagmasdan ang lahat ng madadaanan. Hanggang sa nakapasok siya sa loob dahil sira naman ang main door ng bahay. At unang bumungad sa kanya ay ang lalaking nakatalukbong ng kumot sa maliit na katre na gawa sa kawayan na nasa sala. Hello po, pwede po ba kayo makausap? Panimula niya. Matagal bago nagsalita ang tao. Ilang saglit pa bago ito nagsalita. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo hindi ko ipagbibili ang lupa at bahay. Nagtagis ang bagang niya at hindi na nakatiis at nilapitan ito. Ngunit para siyang naistatwa sa kinatatayuan nang makita ang lalaking nakahiga doon. Ito ang Kuya Ken niya. Darating ang kapatid ko. Hinihintay ko siya rito. Bakit ba hindi niyo maintindihan ang nararamdaman ko? Bakit babalik kayo ng balik? Pinangako ko sa kapatid kong bibilhin ko ulit ang lupa at bahay na to. Ayoko nagagalit sa akin ng kapatid ko. Ayokong ibigay to. Nangihina na si Ken pero nagawa pa rin isatinig ang mga salitang yon. Napaluhod na lamang si Kalina. Payat na ang kapatid niya. Namumutla at nang hawakan niya ay sobrang taas ang lagnat ito. Ang mas malala pa ay mag-isa ito. Wala itong kasama. Manong, tulungan niyo ako. Dalhin natin ang kapatid ko sa ospital. Hindi naman maampat ang luha sa mga mata niya habang papunta pa lamang ng ospital ang sinasakyan nila. Nakakandong sa hita niya ang ulo ng nangihina at payat niyang kuya. Hindi niya lubos maisip na ito palang bumili ng bahay at lupa nila. Kailan pa ito doon? May nakain man lamang ba ito doon? Kung wala itong kasama, papaano pang araw-araw nitong pangangailangan? Tapos ang payat-payat pa nito. Matindi ang nararamdaman niyang hinanakit sa kapatid niya, pero nang makita niya ang sitwasyon nito kanina, ay parang dinurog ang puso niya. Kung hindi agad siya nagpunta doon, ay baka bangkay ng kapatid niya ang naabutan doon. 2 numero lamang ang laman ng phone ng kapatid ni Kalina. Ang number niya at ang numero ng isa pang babae na nagngangalang Angela. Isang humahangos sa babae ang kaagad na dumating sa ospital matapos itong matawagan ng tauhan niya. Ang kuya niya ang agad na hinanap nito. Umiiyak ito sa private room na kinuha niya para dito. Wala pa ring malay ang kapatid niya. Dehydrated daw at malnourished ang kapatid. Tapos ang mas ikinagulat niya ay nalaman niyang wala na raw ang isang kidney ng kuya niya. Ikaw ba ang kapatid niya? Isang matapang na boses ang biglang sumalubong sa kanyang pagpasok sa private room. Tumango siya. At sunod niyon ay isang napakalakas na sampal ang nakuha niya mula kay Angela. Namilog ang mga mata niya habang hawak ang kabilang pisngi. Pinipigilan nito ang mga tauhan niya dahil balak pa siyang sugurin ulit. Sana ikaw na lang ang dumanas ang lahat ng hirap na dinanas si Ken. Pero heto ka, napakasarap pa rin ang buhay mo. Samantalang halos ibigay na ni Ken ang buhay niya kay Satanas, mairaos ka lang niya sa hirap. Bulyaw nito habang pumapalag pa rin sa hawak ng mga tauhan niya. Natulala siya. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Angela. Tila marami itong alam sa mga pinagdaanan ng Kuya Ken niya. Gusto niya iyong malaman. Nag-loan siya sa isang sindikato para lang mapag-aral ka. Araw-araw, nakabaon ng isang paa niya sa hukay sa tuwing nagde-deliver siya ng shabu. Nung graduate ka, binenta niya ang isang kidney niya para lang may pambayad ka sa school. Pero pagkatapos na bigla mo siyang iniwan. Iniwan mo lang siya na para siyang basahan na matapos mong gamitin na bigla mo na lang na itatapon. Muntik na siyang mabaliw, alam mo ba? Sigaw pa rin ni Angela. Parang pinilipit ang puso niya sa mga narinig.
Kung ganon, iyon ang dahilan kaya wala parati ang kuya niya sa bahay. Kaya siya may nakikitang pasa sa mukha ng kuya niya ay dahil yan sa trabaho nito at hindi ito dahil sa pakikipagbasag ulo. Hindi ko alam. Nanginginig niya sambit habang umiiyak. Pwis! Siyempre naman, wala ka kasing pakialam. Ni hindi mo nga alam na kinuha na ng bangko ang lupa at bahay ninyo. Pero lahat ng perang meron si Ken, ginamit niya yon para bilhin ulit yon dahil nangako raw siya sa'yong kukunin niya ulit iyon. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo, ikaw pa rin ang iniisip niya. Alam mo, hindi mo deserve ang magkaroon ng kapatid na katulad ni Ken. Ang sarap mong durugin ngayon, alam mo ba? Galit na galit ako sa'yo. Bulyaw nito. Wala itong nagawa kundi ang sipain na lang ang upuan na malapit dito dahil sa matinding galit. At wala na rin siyang ibang magawa kundi ang humikbi at pakinggan ang mga nakakadurog na katotohanan mula kay Angela. Gusto niyang yayain na kumain si Angela pero alam niyang hindi nito iyon pauunlakan. Nakita niya pa nga ito pa mismo ang nagbayad ng pagkain nito. Bumili pa nga ito ng pagkain na para raw kay Ken. Baka raw gumising na. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng babae at ang kuya niya. Kitang-kita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Angela habang pinagmamasdan nito ang walang malay niyang kapatid. Kung tutuusin, ay mas marami itong nagawa sa kapatid niya kumpara sa kanya. Siya itong kapatid, pero siya pa itong walang kwenta. Para malaman niya ang ibang detalye ay pinaimbestigahan niya si Angela. Ayon sa nalaman niya, ay ito nag-alaga sa kapatid niya matapos niya itong iwan. Tumakas ang kapatid niya at nagtungo sa probinsya na mag-isa para hintayin siya. Hindi na ito nahanap ni Angela, kaya noong tinawagan ito ng tauhan niya ay kaagad ito nagtungo sa ospital na kinaroroonan ng kapatid niya. 2 araw lamang dumaan at nagising na rin ang kapatid niya. Masaya siyang pinuntahan ng kapatid. Nakita niya ang iritasyon sa mukha ni Angela sa pagpasok niya. Galit pa rin ito sa kanya. Naiintindihan niya naman kung bakit. Kuya Ken! Agad siyang lumapit sa kapatid at niyakap ito. Natulala naman ang kapatid niya. Hindi kaagad ito nakapagsalita dahil sa pagkagulat. Hindi naman lubos maisip ni Ken na nasa harapan ng matagal na ang hinihintay na kapatid. Kalina! Nanginginig ang boses sa sambit ng kanyang kuya. Sorry po kuya. Sorry sa lahat ng mga ginawa ko. Sorry kung inisip kong iniwan mo na ako at pinabayaan. Parati mong sinasabing wala akong alam. Tama yon. Talagang wala akong alam at walang kwenta. Hindi dapat ako umalis. Sana hindi kita iniwan. Sana naghintay ako sa'yo. Humihikbi na siya habang yakap-yakap ang kapatid. Umiling ang kapatid niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasalanan ko rin yon dahil hindi ko sinabi sa'yo. Wala akong choice. Kailangan kong itago ang lahat. Kung hindi, mapapahama ka. Huwag ka na maging mabait sa akin. Hampasin mo ako. Saktan mo ako. Mas matatanggap ko pa yun, kuya. Huwag lang ganito. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Napangiti si Ken. Sinulyapan nito si Angela na naiiyak na rin sa tabi. Ngumiti si Ken kay Angela at saka tiningnan ang mukha ng kapatid. Pinahid ni Ken ang luha sa mga mata niya. Masaya ako nandito ka na. Masaya akong bumalik ka. Akala ko hindi ka na babalik. Anito, sana nga inagahan niya ang pagpunta. At sana nga, hindi na siya umalis sa tabi ng kapatid niya. Tadhana ang naglayo sa akin. Kung hindi ka lumayo, hindi mo mararating ang tuktok Kalina. Huwag mong pagsisihan na lumayo ka sa akin. Malawak ang mundo. Hindi mo kailangan na matali sa tabi ko. Hindi mo responsibilidad ang kuya mo. Ayokong ako pang maging dahilan para hindi mo maabot ang mga pangarap mo. Nito habang hawak ang kabilang pisngi niya. Mas lalo lang siyang naiyak at mas sinigpitan pa ang pagyakap sa kapatid. Hindi na rin napigilan ni Ken at naiiyak na rin habang yakap-yakap niya. Simula sa araw na yon, ay maipapangako na ni Kalina na hindi na sila maglalayo ng kuya niya. Ilang araw lang itinagal ng kuya ni Kalina sa ospital ay gumaling na rin ito. Bumalik na rin ito sa dating siglang katawan at kahit papaano ay nagkakalaman-laman na ang katawan ng kapatid niya. Naging kampante naman na siya matapos malaman na ligtas na ang kapatid at ngayon malusog na.
Hindi na muna siya bumalik sa syudad at inasikaso na muna ang renovation ng bahay sa probinsya. Gusto ng kuya niya na doon pa rin bumalik at tumirapan samantala. Balak niyang kapag nakarecover na ang kapatid niya ay magpapatuloy ito sa pag-aaral. Si Angela naman ay nakapagtapos ng IT kaya't balak niyang ipasok ang babae sa kumpanya habang nag-aaral ang kapatid niya. Hindi pa ulit sila masyadong nagkakausap ni Angela matapos yung unang araw na nagkita sila. Ngunit isang araw sa labas ng bahay nila sa probinsya ay bigla na lamang nagdala ng beer si Angela at umupo sa upuan sa labas katabi niya. Natulog na raw ang kuya niya sa silid nito. "Sorry," ani Angela. Hindi niya inaasahang iyon ang unang sasabihin nito sa mga oras na yon. Napangiti siya ng balingan ng babae. "Ayos lang. Sorry rin," tugon niya. "Sa totoo lang, malalim ang galit ko sa iyo na inalagaan ko ng mahabang panahon. Naiinis ako sa tuwing nababanggit ka niya sa kabila ng mga ginawa mo sa kanya. Pero kalaunan, naiintindihan ko na siya. Na ganun lang pala talaga. Magmahal ang kapatid mo." Nito at napangiti. "Mahal mo ba si kuya?" Napansin niya natigilan si Angela. Napangiti siya. Kitang-kita niya sa mga mata nitong may pagtingin nito sa kapatid niya. "Ayos lang. Boto naman ako sa'yo kung ikaw nga magiging girlfriend ng kapatid ko. Ang totoo niyan, nagpapasalamat ako at dumating ka sa buhay niya." Niya tsaka napahinga ng malalim. Parang nabunutan naman ng tinik ang puso niya si ideyang nandoon parati si Angela sa tabi ng kapatid. Na kahit wala siya ay ito ang pumuno sa mga pagkukulang niya. Napangiti si Angela. "Simula nung una ko siyang makita sa building na pagmamay-ari ni Harry Clavio, nagustuhan ko na siya. Crush lang yun nung una, hanggang sa naging close kami at naging malapit na magkaibigan. Biyasa siya sa mixed martial arts kaya ang cool niya eh. Kaya nga siguro ayaw siyang bitawan ni Harry dahil magaling talaga siyang transporter." Napanganga siya nang marinig ang mga kinwento ni Angela tungkol sa kapatid niya. Buong magdamag silang nag-usap ng babae at willing na willing naman itong ikwento ang lahat ng nangyari noon sa kuya niya. Namangha pa siya sa mga pinagdaanan ng kapatid niya. Maging iyong araw na inaasahan niya hindi makarating ang kapatid niya sa graduation niya, ay nandun pala ang kapatid at bago pa nga inoperahan noong dumalo sa graduation niya. Kung alam niya lang, ay baka pagalitan niya pa ang kapatid at mas piliin niya na lang na hindi makagraduate kesa naman na maranasan pa yun ng kuya niya. Pinipigilan niya lang pero sa loob niya, nagagalit siya sa sarili. Nabawi ang lungkot na nararamdaman niya nang magkwento si Angela tungkol sa kakulitan at pagiging malambing ni Ken. Parati rin pala silang nakukwento ng kuya niya kay Angela, kaya alam na alam ni Angela ang tungkol sa kanya. Maagang maaga na nagluto sa kusina si Ken. Tulog pa ang dalawang babae at hindi alam ni Ken kung bakit parang napuyat ang mga ito. Si Kalina ang naunang nagising kalaunan at nakapagluto na ng longganisa. Beef pata at sinangag na kanin si Ken. Nakangiti si Kalina nang makita ang inihanda ng kapatid sa hapag. "Kapag may tampuhan tayo, ito ang parating niluluto natin, naaalala mo pa?" Aniya sa kuya niya. Nakangiti rin ang kuya niya at naglagay ng kape sa mesa. "Ikaw ang parating gumagawa nun kasi hindi ako masyadong marunong na gumawa ng sinangag." Pag-amin ng kuya niya. "Si Ate Angela, pinagluto mo na." Aniya na nakangisi. "Parati ako nagluluto para sa kanya. Para na nga akong katulong kapag nagagawi ako sa bahay niya." Nito na hindi naman namamalayang napakwento na pala. "Nako, kapag pala may manliligaw si Ate Angela, dapat pala magaling magluto tapos dapat naglilinis din ng bahay." Aniya. Kumunot ang noon ng kuya niya nang marinig iyon. "Bakit? Nagluluto naman ako . Tsaka naglilinis din naman ako kaya bakit kailangan niya pang manligaw para lang doon?" Mas lumawak ang ngisi sa labi niya. Di ba mas sweet kapag boyfriend niya mismo ang gumawa? Mas lalong bumusangot ang kuya niya sa pagkakataong yun. Ayaw ni Angela mag-boyfriend. Sabi niya sagaba lang daw mga yon. Get nito. Kaya ba hindi mo niligawan? Oo. Hindi sinadyang naisagot ng kuya niya. Pareho naman silang natigilan at kalaunan ay pinagtawanan niya ang kapatid. Napaamin niya rin ito sa wakas.
Kalina! Galit na bulyaw ng kuya niya sa kanya kalaunan. Iritado itong naisahan niya ito. Napatakbo tuloy siya palayo. Pupuntahan niya na lang si Angela sa silid nito para gisingin. Kakain na sila. Maayos na ang sitwasyon ng mga ito doon nung umalis siya. Babalik siya sa syudad para asikasuhin ang business niya. Habang nasa biyahe, hindi mawala ngiti sa mga labi niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay yun pala mga pagkakataong sobrang naging masaya siya. Mas masaya pa nga noong mga panahong naging successful ang business niya. Mas masaya pa noong nagka-first kiss siya. Mas masaya pa noong nakamit niya ang first success niya sa buhay niya. Dahil may mga mas magpapasaya pa pala sa kanya. Pagkarating niya sa kumpanya ay kaagad siyang sinalubong ni na Amara at Sir Ricardo ng yakap. Kung sa probinsya ay may ate at kuya siya, dito naman sa syudad ay may tatay at kapatid din siya. Ngayon niya lang naramdaman na hindi siya nag-iisa. Napalitan ang lahat ng alaala niya na kung saan pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Welcome back, Kalina. Wala ka namang love life pero parang ang blooming mo naman yata na nagpunta ka sa probinsya ninyo. Parang gusto ko tuloy bisitahin yon para maging blooming din. Pabiro pa ni Amara matapos niyang yakapin. Baliw ka talaga. Aniya at nahampas ito. Kamusta na pala kayo rito? Nagkamustahan na nga sila at naubos ang ilang oras sa mga pag-uusap. After ng ilang buwan ay bumalik ulit siya sa probinsya para sabihin sa kapatid na magka-college na rin ito. Dahil hindi ito nakatapos ng high school kaya kailangan itong mag-ALS. Kaya noong makatapos ay college naman ang papasukin ito. Gusto ko mag-criminology. Ani pa ng kuya niya nang tanungin niya kung anong gustong kurso nito. Si Angela naman ay magtatrabaho na rin sa kumpanya niya. Matalino si Angela at magaling sa panghahak. Ayon dito ay hacker ito dati ni Harry Clavio. Kaya si Angela ang hinayaan niyang humawak sa security ng kanilang kumpanya upang hindi ito mapasok ng ibang mga hacker at manipulahin ang pondo ng kumpanya. Sa gabi ay kasama niya si Angela para sunduin ang kuya niya. Nang makarating nga sila sa college building ay lumabas ang pogi niyang kapatid na nakasuot pa ng uniform nito. Agad bumaba si Angela at sinalubong ng halik sa labi ang kapatid. Kaagad siyang napangiwi. Sa tuwing maghahalikan ng dalawa ay napapangiwi siya. O siguro dahil bitter lang siya kasi maganda ang love life ng kapatid niya. Samantalang siya ay NBSB. Napabuntong hininga siya. Kailan ba kasi may magkakamaling pumatol sa kanya? Hindi na bale kahit tabingin mo ka basta mahal na mahal siya, carry na. At least may love life. May pera nga siya pero ihilaw nagpapakilig sa kanya. Hoy, kayong dalawa, tara na. Gutom na ako, naglalandian pa kayo. Aniya pa na nakabusangot. Ayan na naman yung kapatid mong bitter. Narinig niya pa ang binubulong-bulong ng kapatid niya. Nagtungo na nga sila sa isang restaurant. Kapag kasi weekend, pati siya ay may day off din. Kasama niya ang dalawa kapag weekend. Lumalabas sila at namimili ng kung ano-ano. May sarili ng kondo si Angela at doon nakatira ang dalawa. Hoy, kuya, mahiya ka naman. Nakikitira ka na naman kay Ate Angela, hindi ka na nahiya. Kung bakit ba kasi ayaw mong tanggapin yung offer ko sa iyong bahay? Para doon na lang kayong dalawa. Aniya isang araw na nagkaroon siya ng pagkakataong paggalitan ng kuya niya. Ang laki ng tubo mo nakakasakal yung tubo mo sa bahay na yun. Anito, ngumuso siya. Malaki kaya ang sahod ng mga pulis, kayang-kaya mo bayaran yun. Pitautang niya sa kapatid ang bahay niya. Medyo may kamahalan nga lang. Sinabi niya na lang na utangin ito ang bahay pero ang totoo ay ibibigay niya lang talaga iyon. Ayaw niya lang na isipin nitong nagbago na siya at mabait na siya ngayon. Gusto niyang isipin nitong malabruha pa rin siya at hindi nagbago. Katulad pa rin ng dati. Matapos nga ng pangaral ng kuya niya ay kinuha nito ang bahay. Talagang agad itong nag-apply para makapagsimula na kaagad. Unang sahod nito ay nagyaya kaagad itong magpunta sila sa beach para raw sa victory party. Noong graduation nito ay hindi ito nag-party pero noong nagkasahod na sa trabaho nito ay saka nito naisip iyon. Sino naghiwa ng cheese? Aniya na makita ang malaking hiwa ng cheese sa macaroni. Proud naman na nagtaas ang kamay ang kuya niya. Sa isip niya, nahulaan niya talaga kung sinong may gawa.
Malakas ang hangin sa tabing dagat. Uulan pa yata kaya nga nahirapan siyang lumamon. Panay kasi ang lipad ng suot niyang sombrero. Sana nilagay mo na lang ng buo, nakasimangot niyang sagot sa kapatid. Bumusangot si Ken. Lumamon ka na lang. Kasing laki ng hindalaki niya ang mga cheese sa macaroni. Sino matutuwa nun? Kahit sa edad nilang yon ay nagkakabangayan pa rin sila ng kuya niya. Wala lang. Namiss niya lang itong awayin tsaka minsan niya lang itong makita. Alam mo, Ate Angela, yung kuya ko, naman diyan manghugas ng plato sa bahay noon. Tapos makalat yan sa silid niya. Naku, utusan mo yan parate. Kahit alipinin mo pa yan forever, okay na okay ako. Sulsul niya kay Angela. Hindi na siya nakapagsalita ulit nang sungalngalin niya ng kuya niya ng tinapay sa bibig. Napabusangot na lamang siya. Huwag kang pa-epal dyan. Ani ng kuya niya na binigyan pa siya ng iritadong tingin. Natawa na lamang si Angela. Parati nitong pinagtatawanan ang away nila ng kuya niya. Para pa nga silang clown nito eh. Kaya lang ilang saglit ay biglang parang maduduwal na si Angela kaya agad na nag-excuse para magtungo ito sa CR. Sila namang dalawa ng kuya niya ay chismoso agad na sumunod kay Angela. Kuya, nilason mo si Ate Angela? Ako sa niya sa kapatid. Nabatukan tuloy siya nito. Nang lumabas si Angela ay kaagad silang sumalubong dito. Bakas ang pag-aalala ang mukha nila. Baka kasi kung napano na ito. Ayos ka lang? Ani agad ni Ken kay Angela. Ngumiti ang babae ngunit halatang hindi pa mabuti ang pakiramdam. Inalalayan ni Ken ang girlfriend patungo sa cottage. Kaya lang biglang tumigil si Angela at tumiti ng balingan silang dalawa. May ipagtatapat ako sa inyo. Ani Angela. Napalunok siya. Bahagya siyang kinabahan. Kita ang kaba sa mukha ni Angela. Palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ni Ken. Kasi napakamot ito sa batok. Buntis ako. Siya lang ang mukhang nagulat. Dahil si Ken ay hindi na nagulat sa balita ni Angela. Alam ko. Ani ni Ken at napangiti. Si Angela pa ang nagulat sa sinabi ni Ken. Alam mo? Ani Angela. Tumango naman si Ken. Grabe ka kasi kung makagamit ng PT. Talaga bang kailangan mo ubusin yung 10? Tsaka nakita ko lang yun sa basurahan. Ilang saglit ay nahampas niya ang kapatid. Napangiwi pa si Ken sa ginawa niya. Kaya pala sinabi nitong noong nakaraan na magpo-propose ito kay Angela kasi alam na pala nitong buntis si Angela. Kaya naman pala. Niya sa kapatid. Natawa na lamang si Ken at agad na hinila si Angela patungo sa dalampasigan. Siguro para hindi niya na rin marinig ang kakornihang sasabihin nito kay Angela. Umupo siya sa upuan sabay tuhog ng cheese gamit ang tenedor. Pagtitiisan niya lang ang ginawa nitong macaroni na pinaliguan ng sandamukal na cheese. Pinagbasa niya ang kuya niya at si Angela sa malayo. Ilang saglit ay hindi na napigilang hindi mapangiti. Nakita niya kung papaanong lumuhod ang kapatid niya sa harapan ni Angela. Kahit papaano, nag-effort ang kapatid niyang magluto para sa proposal nito. Hindi man ingrande, pero may effort. Ang kuya niya pa kasi mismo ang nag-prepare ng lahat ang dadalhin. Ito rin ang nagplano ng lahat. Ay, naku kuya. Sana nag-aral ka man lamang munang magluto bago ka lumandi. Natatawa niyang bulong-bulong. Dinala niya na ang pagkain niya at balak na maglakad-lakad sa unahan. Magaan ang pakiramdam niya habang pinagmamasa ng alon sa unahan. Ang buhay nila ng kapatid niya ay parang alon sa dagat. May panahong marahas, ngunit may panahong kalmado at tahimik. Hindi nila masasabi kung kailan ulit darating ang uno sa buhay nila, ngunit sisiguraduhin niyang hindi na sila magkakahiwalay muli. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano pong nangyayari? Bakit